Chris, sila Mike Cervera. So, kami ngayon ni Sangkay Janjan. Yeah. Okay? Tsaka si naka-zoom ngayon Jake. si Jake Magnus at tsaka si Mark Ramos, no? Correct. So, ito pa. So, tayo po ay mapapanood nga pala. Available po tayo sa Free TV. Ito po ay joint corporation sa pagitan ng PTV at RP1 na mapapanood po sa sa TV Plus Channel 3 at for the Box Channel 45 to 49. Yan. So, yun. So, Sangkay, ano mong masasabi ngayon natin, no? Bati muna tayo. Ay, magandang oras po sa lahat ng mga kababayan po natin na taga-subaybay dito. At syempre, binabati ko lahat ng staff dito sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ayun nga po, medyo busy lang talaga yung mga kasamahan natin dito. Meron lamang po mga mahalagang pinuntahan. Pero syempre, kasama naman natin si Bossing si Bossing Takero at saka si Jake Magnus. At ang alam ko, boss, paparating ata si Naka-ready na ata si Mark Ramos. Si Mark Ramos parating na. Okay, so So Jake, anong balita, Jake? Naka-quote pa talaga si Jake ngayon, ha? baka maulan. Ay, wala pong sound si Jake. Narinig niyo ba? Hindi ata marinig si Jake eh. Jake, di ka namin marinig. Ay, hindi ba? Ayun, okay na. Okay ba? Okay, yan. Hindi, kasi nasa Radyo Pilipinas tayo, kailangan, syempre, naka-quote kahit pa paano. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng mga kababayan Pilipino po natin. Isang maulan na hapon. Pasensya na po kayo kung medyo yung iba, medyo busy. At least, kahit pa paano, nandito naman po kami. Ayan, mga bossing, yung mga kasama ko dyan na nasa studio, ano ba ang agenda natin ngayon? So, syempre tayo to, wrap up to sa nangyari ngayong linggo. So, simulan na natin yung yung mga topic ngayon natin. So, yung unang-una talagang pinaka-maingay ngayon, no? Yung nangyari nga dito kay isa sa pinaka-controversial na contractor ngayon, no, na si Diskaya, yung mag-asawang Diskaya. So, ako nagulat talaga ako doon, na yung bahay niya pala may elevator. Ay, seryoso, hindi yan ang hindi ko alam. May elevator pala yung bahay niya. So ngayon, yung nangyari pala dito, so nilusob yung bahay ng mga Diskaya. So nagkaroon ng vandalism, tapos nagkaroon ng rally, 'di ba? May mga batuhan pa nga May dyan, mga batuan, tinawag silang mga magnanakaw. Correct. Ngayon, sumagot ngayon dito si Yusek Claire Castro. So ang sabi nga ni Yusek, no, na wag tayong mapupunta sana sa Karahasan. So sa inyo mga kabigwi, anong masabi nyo nga dito? Hindi, kasi alam nyo mga brother, mga partner, meron pang nakikisakay sa issue na yan eh. Yung kabilang kampo, pilit sumasakay dyan sa issue na yan. Kasi ang gusto siguro nila na mangyari, matulad ang Pilipinas doon sa nangyayari sa Indonesia. Kung tutuusin naman, ang ating gobyerno, kita nyo nga, presidente pa ang nagsiwalat nitong maanomalya na mga flood control, mga ghost project, especially mga substandard, presidente ang gumawa ng paraan para maipalam sa mga kababayan Pilipino natin na may anomalya talaga sa ganyan. Ang dami ng dumaan na presidente, pero si PBBM lang ang nakagawa ng paraan na manguna. Pero Jake, dito hindi sa ba maganda pagsugpo. yun na yung nangyari sa Indonesia? Sa tingin nyo lang hindi ba maganda na ganun yung nangyari sa Indonesia? Ibig sabihin, namulat sila na may corruption tapos lumaban sila? Hindi, honest opinion lang naman. Hindi, okay naman. Oo. Okay naman yung nangyari sa Indonesia na namulat yung taong bayan na may corruption talaga. In the same time, taong bayan yung nagusga doon sa mga politician na naandudo na talaga namang corrupt. So dito naman sa ating kasi, hindi na kinakailangan na humantong pa sa ganon. Kasi nga, gaya ng sabi ko kanina, okay. presidente ang nanguna na magsiwalat Exactly. itong anomalya sa mga flood control. ganun na nga. Presidente ang nanguna eh. So, doon sa Indonesia, kailangan pa nilang i-call out yung kanilang leader eh. Para gawin yun. Ngayon, ang nag-call out mismo presidente. Oo. Yung nagkalampag sa mga korap. At actually, ito mga nangyayari ngayon, for me, my own opinion, hindi lang talaga kontratista dito ang dapat managot. Kasi ang napapansin ko, ang nadudot-dot ngayon mga kontratista eh. Tsaka district engineer. Mga district engineers. So paano yung nagbigay ng pondo? Yung mga kumikbak dyan. Oo. Kaya nga ako,
Ako, lagi ko naman to sinasabi sa mga vlog ko, mga content ko na kailangan talaga mailantad. Do, nasa proseso yan. Ang tingin ko dito, lalabas boss sa ginagawa ni PBBM na ano, hindi ko alam kung tapos na. Sabi patapos na daw yung commission. Yung commission niya, yung binubuo, no? independent. Oo. Yung Diba? Anti-Corruption Commission. Nakakatawa nga kasi may isang anti-government. Masasabi kong anti-government kasi anti-Marcos siya eh. Si BBM ang namumuno. Ngayon, bakit daw si BBM nagbubuo pa ng independent body na andyan naman na Si si Marcoleta. Marcoleta? Mm. Oh, sige nga, ano ang inyong opinion dyan? Kasi ako, kung akong tatanungin dyan, anak ng tokwa, mag-isip naman kayo. 'Di ba? Yung mga involved, nasa Senado, nasa House of Representatives. Tapos magpapa-hearing sila. Ano to? Parang takipan lang ang mangyayari Hindi, dyan, ha? pero may malupit na development dyan. Nabalitaan nyo ba yung plano ni Tito Soto? Oh, yun. Oo, Gusto ko ito, yun. Ay. yan. So, sa hindi lang nakakaalam, ngayon, merong committee pala na binigay kay Ping Lacson. Ito yung committee ng election reform. So, dun pala pwede nilang itakil yung nangyaring bigayan ng Nung election. pera, Donor, yung donor. donor Mga ng mga contractor sa mga senador. Tama. Ewan ko lang nga kung napag-isipan mo kaya ni Kiss yun, no, na ibigay kay Ping Lacson tong... ewan ko lang kung napag-isipan Hindi niya. siguro hindi niya rin akalain na ang bihira. Kasi sabi ni Tito Soto, doon kasi hindi siya natatanong eh. Actually, na-name drop niya doon si Mark Villar sa interview. Sabi niya, si Mark Villar di nga natanong doon eh, na kung bakit niya hiner si Henry Alcantara. O doon tatanungin namin doon sa Itatanong daw eh. Oh, so abangan ito pinakamalaking tanong dito. Kasi syempre bago magkaroon ng isang committee hearing, ang nag-a-approve diyan Senate President eh. Tama. Aprobahan kaya ng Senate President 'yan. Yan yung Kasi tanong. alam Yun yung naman tanong. natin, Tanong dyan. Yun Pagka pinag-usapan niyang bigayan na yan ng mga kontraktor, yung pagdodonate sa campaign funds ng isang politiko, alam naman natin kung sino yung pinakaunang tatamaan dyan. Siyempre yung Senate President kasi Tumanggap. 'di ba siya yung lumalabas na nakatanggap ng 30 million pesos galing dito sa Centerways at yan naman po ay mismong inamin ni Lawrence Lubiano na kung saan presidente ng Centerways Construction. So ngayon, pinakatatamaan diyan kung sakaling pag-usapan 'yan, maipush yung committee na 'yan na pag-usapan niyang tungkol sa mga bigayan na 'yan. Ang pinakatatamaan po diyan ay yung Senate President. Kasi siya yung nasa hot seat ngayon sa Kasi issue Joe, na 'yan. Didemanda daw kayo Okay lang Hindi sa demanda akin. ka raw. Ikaw, balita ko, ikaw daw yung uunahin eh. Hindi, magmumukha siyang, kung magdedemanda dyan si Senator Joel, magmumukha siyang guilty Ano yung dyan. naging reaction natin? Hindi. Okay lang ba sabihin natin? Nung nalaman natin na magdidemanda daw siya sa mga fake news daw, ano yung naging reaction natin? Natawa kasi lalo siyang kukuyugin dyan ng marami kasi masyadong, kita mo si Cheese, tahimik lang. Kumbaga, pero alam natin na may mga pinapagalaw yan ng Saka mga siya tao lang, sa siya lang paligid. nanakot talaga ng ganun eh, no? Hindi, Tama. sa panahon natin ngayon, medyo mahirap nang gawin yun eh. Kasi nasa social media tayo, the more mo na atakin yung tao, lalong-lalo na, may pangalan talaga. Nilalabas, pwede mo magbanggit ng isang estasyon dito? Siguro, wag na. Wag na lang. May isang, station. Dinudot-dot. Halos araw-araw. Tatawa nga ako. Sabi, dapat nga Ayaw tigilan si Joey. Ayaw talaga tigilan. Tayo nun eh. Ayaw talaga tigilan. So, ang tingin ko dito, kapag dinuloy yan ni Joel, problemado siya dyan. Kasi, pag ni-research mo sa YouTube, ang dami. Ang daming mga nagko-content, mapa DDS, mapa Marcos loyalist, or mga pro-government vloggers, or yung mga nasa gitna lang, nagko-content talaga about doon. At kino-call Tama. out nila. Masisisi ba natin ang taong bayan na frustrated? Sabi pa nga ng iba, boss, sabi ng iba, may mga naririnig ako na nagsasayang lang pala tayo ng tax. Nakakawalang ganang mag-tax kung ganito lang pala. Kasi napakatagal na nitong problemang to. As in, sobrang tagal na. Pinakita ng COA yung kanilang, naglabas sila ng record. Di ko lang alam kung may nilabas silang documents. Pero nagbigay sila ng kanilang statement. Year 2000 to 2010, meron na palang ganun. Meron Na ghost project. Pero walang investigation.
Tapos, from 2010, going to 2016, mayroon din. Meron pa din. 2016 to 2022, same. Ang mali lang, ang pagkamalas-malasan lang nito mga kurap, ginawang presidente, si PBBM. Kasi doon huminto. Doon na sabi pa nga ng kanta, at tumigil ang mundo. Nakakatawa ka, tigil talaga yung mundo ng mga kurap Pero sa pero medyo makapal pa rin ng mga mukha ng mga to, no? Kasi ngayon, ang nababalita ngayon sa DBM ngayon, tsaka itong sa NEP, may insertion pa din daw. May mga dual project na naman daw. Tapos may mga 100% na raw natapos, binabudgetan pa rin daw po sa NEP. Kaya nga binalik ng gustong ibalik ng Congress, 'di ba? Yung NEP sa DBM. So, ayan ang medyo ngayon pinag-uusapan ngayon dito. Ayun yung sinasabi ko. Kung matagal na pala nangyari to, pagkatapos nahuli na ng presidente, bakit gusto pa rin nilang lumusot sa 2026 budget? Ano yun, Kulang pa ata, boss Kulang pa ata yung talaga nakuha ko. nakasanayan mo talaga. Hindi, pero sa totoo nakaka-addict talaga magnakaw Lalo na kung hindi ka nahuhuli. Hindi, nakaka-addict talaga yun. Yung nagnanakaw ka, tapos hindi ka nahuli, tapos bilang natigil. Oo, nakaka-addict. Kaya nga. Tsaka mabalik tayo dun sa topic na kung saan about to sa independent body na bakit kini-question para nga sa atin mas maganda na independent body yung mag-imbestiga nga dyan. Hindi dapat ang Senado at hindi nga dapat ang Kongreso. Kasi unang-una, paano mo nga naman iimbestigahan yung sarili mo, ikaw nga yung naaakusahan. Saan ba naman tayo nakakita? Ikaw yung dapat na iniimbestigahan, pero ikaw yung nag-iimbestiga. At saka ito nga mga boss kung makikita nyo sa camera, di ba ang gusto ni Congressman Toby Chanco na ipatawag itong si Congressman Saldico. So ngayon, meron din ba sa Senado na maglalakas ng loob na i-request na ipatawag yung kanilang mga kasamahan na nasasangkot sa maanumalyang flood control na ito, especially do sa mga insertion. At lalo na, sino ang senador na maglalakas ng loob na ipatawag yung mga kasamahan nilang senador na tumanggap ng donasyon pamula doon sa mga kontraktor na nai-issue ngayon. Alam mo, Jake, meron parang ang hirap maniwala sa ganyan kasi unang-una, nung sinabi mo yung word na Toby Chanco, di ba siya rin pala, may insertion din pala siyang ginawa 500 million. 500 million So ano yun, pare-parehas sila? Pare-parehas nga lang. At yung malupit pa ngayon, may bago ngayon dyan. So, di ba ang iniipit nung nakaraan, yung inahanap ng hearing nung nakaraan, ni Congressman Puno ata yun, si Hasaldico at saka si Grace Po. Kasi sila daw yung nagmaniobra ng insertion nung budget 2025. Ngayon, ang nangyari ngayon, through Congressman Puno din, nagsalita si Congressman Puno na nag-apologize nga kay Grace Po na wala palang kanalaman si Grace Po sa insertion na nangyari. So, syempre, ang tanong doon, bakit may pirma si Grace Po? Una. Pangalawa, kung wala kanalaman si Grace Po, so sino? Masyadong talaga to? Masyadong... So, tama nga, hindi talaga maganda na kung sino pa yung suspect, sila rin nag-iimbestiga. Correct. Tama nga yun. Bira, napaka-common sense lang Ba't kayo, hayaan nyo na, hintayin natin. Pero okay na rin na nagsimula sila. Kasi at least nakita ng taong bayan ang kahinaan ng investigasyon na mayroon sila. Kasi nakita ng taong bayan, bakit sila nagpapa-imbestiga? Parang proud pa nga si Marcoleta sa nangyayari. Ang bira, paano nila? Papatawag ba nila si Bongo? Ipapatawag ba nila sila Cheese? 'Di ba? Doon ang pinakamarami kasi nasa nasa Kongreso, nasa House of Representatives So, papatawag nila halos lahat. Ngayon nga, nagkakanda kumahog na itong mga ibang mga opisyal na magsitaka sa Pilipinas ano ba yan, boss? Pwede ba yan i-lockdown yung mga yan dito sa ating bansa? Lalong-lalo na itong mga kongresista. May mga mayor pa Kaya nga, yun nga yung dyan. Diba? May mga mayor na naging mayor, tapos may mga kinukontrata sa gobyerno. Tapos sila talaga yung nagmamay-ari o di kaya yung pamilya nila. So, ganyan katalamak. Meron sa yung sa Ilocos Norte. Di ba? Sa Ilocos Norte yun. Yung mayor ng Ilocos Norte, kontraktor pala. Kaalyado pa. Kaalyado pala. Di ba? Oo nga pala. Nabalitaan mo rin pala yun. Di ba? Yun yung nakakalungkot. Pero, ang good thing lang talaga kay PBBM, mga boss, kasi,
hindi siya nagpadala sa, kasi mga kakampiyan eh. Actually yung Diskaya, kasamahan din ba nila yung mga Diskaya? Kasi may nakita ako na information na parang kapartido ba? Yung kumandidato? Ano bang si Diskaya? Ano bang PFP ba yun? PFP Parang ata eh. nakita kong nanumpa sa PFP or PFP ata si Diskaya. nakalimutan ko lang. Hanapin ko. Kumbaga, check mo boss. Pero kumbaga si PBBM kasi ngayon, wala siyang inaano eh, wala siyang sinasanto. So tama yung No, PFP nga. PFP, 'di ba? Oh, PFP nga. Oh, 'di ba? Pero ito ginagamit 'yan ng mga anti-government na pambato kay PBBM na kita mo kakampi mo pala 'yan. Hindi nyo ba nagigets? Common sense lang. Yun nga kakampi. Mahina talaga yung mga critical thinking ng mga to. Di ba? Kakampi pa yun na. Binigwasan ni PBBM. How much more yung iba dyan? Sa madaling sabi. Ano pa yung hindi kakampi? Yun yung kaibahan ng nakaraang administrasyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito, no bias. No bias. I-check nyo na lang. Di ba? Dati kapag tropa ka, protektado ka. Kahit nagkakanda, issue-issue ka na dyan, walang pakialam sa'yo, yung presidente, yayakapin ka pa. Naalala ko dati si Duque, di ba? Hirap na hirap kami nun ipagtanggol. Hindi namin na alam kung paano ipagtatanggol yun. Pero minsan, napuno na rin kami. Binanatan na rin namin kasi talagang... May kaso siya ngayon, di ba? May kaso sila ni Meron ba? Christopher Lau. Hindi pa tapos yun? Hindi pa tapos sila ni Christopher Lau. Meron sila. So, yun yung kaibahan ni PBBM. Sana naiintindihan ito ng mga ibang anti-government dyan na si Pangulong Bongbong Marcos talaga ngayon ay ginagamitan ng pangil, kakampi man o hindi. Pero yung sinabi mo nga na maraming nasasagasaan, mukhang may iba pang masasagasaan kasi dito. Kasi naalala mo yung uling pinuntahan ni Secretary Vince Dizon. Plaridel, Bulacan ata yun, di ba? Yung isang barangay doon? Yung sa Wawaw, yung Wawaw sa Wawaw. Oo. Yung hinabol lang? Yung hinabol patay lang. na binubuhay pa? Yun. So ngayon, inimbestigahan yun naman ang galing sa insertion 2024 budget. So may iba na naman sasagasaan doon. Kasi 2024 budget, ibig sabihin nun, yung finance ng Senado nun, hindi si Grace po, si Angara. Senate President nun, si Zubiri. So, So sila ang tatamaan dyan? Mukhang sila. Kasi yung sa yung bagong yung bagong na-expose ni Vince Dizon Yung bago lang. Pero yung lumang pangalan doon, Saldico, nandun pa rin. Grabe, no? Balita ko, nasa ibang bansa daw yun, Ayun nga nagpapa-stem cell at. Ano mo na ba yun? Na-discuss mo na ba yun, Jake? Si Saldi ko? Sound. Wala, di ka marinig. Pare, di ka marinig. Hindi, okay naman yung sounds ko Ayun, yun. Delayed lang pala siya. Yan. Pero mga partner, ganito yan. Yung pinuntahan ni Secretary Vince Dizon sa may Plaridel, Bulacan, inaalam pa yon kung sino ang nasa likod nun. Kasi parang tatanungin pa doon yung Congress and then Senate. Kasi pero malinaw, Jake, hindi naman daw talaga 2024 budget yun. ng ng DPWH. Kung hindi, galing daw talaga sa insertion yon. Insertion. 2024 insertion, di ba? Oo. Diba? Tama nga. So Grabe, no? may ibang tatamaan bukod kay Cheese. So, ang lalim talaga. Ang lalim talaga na ito, ang lalim. So, ibig sabihin kasi, ang nakakatawa kasi dito, yung investigasyon kasi ni PBBM, 2022 to 2025. So, okay yun. Kasi termino niya yun eh. Pero hindi ba magawa kaya ng mga senador na imbestigahan nila yung bago doon? Kay PRRD. Pwedeng mas malalim pa doon, mas matagal Kay pa doon. Pinoy pa. Pwede Lahat pa na, no? Lahat na. Pwede ata makita yan eh. Bakit mo pa imbestigahan yung 2022 to 2025 kung nandiyan yung presidente? Di imbestigahan mo yung mas luma para Lahat na, hindi. Lahat na. Ang tingin ko dito, wala nang pakialam si BBM dito eh. Ito ngayon nakakabilib sa kanya kasi di baling tamaan yung kanyang administration. Maisiwalat lang yan. Kasi ang tagal na niyan. Pero nakakapagtaka, ba't ibabasa ng mga DDS dito? Yung alin? Iba yung basa ng mga DDS. Ano ba basa nila dito? Parang 3 panggigipit. years na pala nangyayari yun, ba't ngayon mo lang ginawa? Nangyayari pala sa yun, bakit di mo ginawa ng paraan? Ba't ngayon lang? Eto nga mga partner mahal na mahal ni PBBM yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Kung matatandaan niyo, 'di ba, nagsalita si Secretary Vince Dizon
na hindi lang dapat 2022. Dapat simulan 2014 pataas hanggang sa kasalukuyan yung investigasyon. Kasi nga naman, 'di ba, sinasabi ng mga diskaya doon sa hearing ni Senator Dante Marcoleta na oo, nangunguha na sila ng kontrata pero sa local lang. Nagsimula sila 2014 ata yun. Pakitama na 12, lamang 12 ako ata, 12. kung ako po ay mali. And then nung nakakuha sila sa national 2016. So ngayon, nakita ni Secretary Vince Dizon yung problema. Kaya nga ayon sa kanya, dapat yung investigasyon ibaba pa. Ibaba pa sa 2014 pataas hanggang sa kasalukuyan para masuyod talaga Grabe. yung mga anomalya na nangyari. Grabing kalkalan yan. Let's say, from 2014, kasi ayon sa COA, matagal na daw talaga yung mga ghost projects na yan. Wala lang naging aksyon yung mga administrasyon na nagdaan. Imagine niyo at from 2014 going to, aabot kaya ng ilang trilyon yan, boss? Grabe, ang daming trilyon yan. Bukod sa trilyon yan, may inflation pa eh. Iba yung value ng pera nung panahon ni Gloria sa value ng pera ngayon. Kung ko-convert mo yun, talagang malaki talaga yun. So Malaki. talagang hindi lang gabundok yung nanakaw sa taong bayan. Ano yan? Maladagat at sa totoo lang, kailangan nating ibigay yung credit kay PBBM dito. Kasi bilang Pangulo na naglakas ng loob, sabi ko nga sa mga kaibigan ko, I hope na kayanin ni PBBM yung sistema na yan. Kasi kahit si PRRD, hindi kinaya yung sistema na yan. Nagparinig lang. Di ba? 2020. Wala naman siyang sinibak eh. Sabi ni Tama. PRRD, ito 2020 pa, naka-record mismo dito, galing pa po ito sa PhilStar. Sabi dito, Duterte says, ghost projects rampant in DPWH. Nabanggit pa niya dito yung mga regional director, yung mga opisyal ng DPWH. Pero bakit walang sinibak? Di ba? Bakit hindi sinibak si Mark Villar? Kung gano'n naman pala. General Alcantara, pinurmote pa. Na-promote pa. Partida nga nun eh. Dapat ng mga panahon na yun, sinibak na ni dating Pangulong Duterte si Mark Villar. Pero di ba sa isang presko ni dating Pangulong Duterte, pinagtanggol niya pa si Mark Villar. Although may corruption daw dyan sa DPWH, pero iba daw itong si Mark Villar, hindi na daw po ito magnanakaw kasi nga, ito daw po ay mayaman na. Mayaman daw. So, ayan. So, yan, okay, ang bilis ng oras. So, babalikan natin si Mark Villar mamaya. Okay. So, magbe-break po muna tayo. So, hintay lang po tayo, no? So, magbabalik po kami sa The Big Five. The Big V. The Big V. The Big V. Sa Radyo The Big V. Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. May nagwawala sa labas? No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong. Shatong? Ano yan? It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun. Di nga, paano siya nilalaro? Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams. So there's a pitcher since parang baseball siya? Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball made 3 marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting, "Shatong!
Yeah, shouting shatong is a fun part and it's what you just heard earlier. Parang gusto ko itry ang shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong! Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Publiko Serbisyo. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radio Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radio Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radio Pilipinas. Radio Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radio Pilipinas, Radio Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Capital. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan. Impormasyong dapat nating malaman. The Big Five. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big Five. The Big Five. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jared, Chris Ulo at Jake Magnus. The Big Five. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big Five. Makipagkulitan, makipagpardagulan, makipagtalastasan. The Big Five. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Yon, so Alright. nagbabalik po ang The Big V sa Radyo Pilipinas. Yon. So Tuloy tayo sa flood control. Mainit-init pa to eh. Oy, shoutout pala sa lahat ng mga nanonood ngayon, no? Sa lahat ng mga The Big V followers nandito ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat. At pagpasensyahan nyo na kami kung hindi pa kami nakakapag-live sa aming YouTube channel. Kasi nga, sobrang busy. Alam nyo naman, si Jake Magnus pa lang nakaka-20 ata sa isang araw na content ito. Sa daming issues na dapat talakayin. Ano nga pala, tsaka nagtatanong sila bakit wala yung iba. Una, si Mike, bibisitahin ata yung Parents, nanay mama sa niya. Ilocos. Oo. Tapos, si Ninong Ramos ata, susunod eh. Oo nga, asa na pala si si Mark. papasok yun maya-maya lang Maya-maya, siguro si Boss Mark. Oo. No. Tapos si coach may event sa school ng anak. Oo. So yun nga yung natin. Dito na tayo sa mga ghost project. Ito kasi ito yung nakalagay dito eh. Yung bukod pala dito kay Cheese tsaka kay Joel Villanueva na konektado dito sa mga flood control project na to. Sa mga contractor. May mga iba pang pinangalanan yung PCIJ eh. Na ikaw sinira mo yun eh. Oo. Sa ko nakita yun eh. Oo. Sige, check. Nandun yung pangalan ni Bongo. Tapos may congressman, di ba, si Saldico. At yung nagulat talaga ako dito, may nakalagay doon na na Revilla. Uy. Nakita ko sa PCIJ eh. Ay, oo, nakita ko yun. Oo.
So, malamang, ito yung dapat na iniimbestigahan din eh. Hindi naman natin sinasabing sangkot kaagad sila dito, pero syempre, talagang hindi talaga natin may iwasan na mag-isip na may conflict of interest. Na for example, kamag-anak mo, contractor. Di ba? Ay, especially, tatlo yun eh. Tatlo silang nandun sa Congress eh. Oo nga, no? Andito nga. Ayan, di ba? Si Lani. Jolo. Oo. Si Jolo andito, tapos si Lani. Nakalimutan pa nila ilagay dyan si Brian. Partial pa lang to ha, partial. Hindi pa talaga to yung lahat. Marami kasi pa ata nakalagay dyan bukod sa kanila eh. Meron pang ibang mga congressman dyan na nakalagay. ang nilagay dito, top 10 pa lang to eh. Pero may iba pa to. Partial pa lang naman to. Marami pa talagang lalabas dito. So ito yung kaabang-abang. Kasi nga, malalim talaga to, mga bossing. Malalim talaga Pero to. para kasi sa akin dyan, kahit na malaman pa natin yung mga yan, kung hindi babaguhin yung batas ng procurement, wala eh. Pag nagbago ng presidente, baka bumalik din naman yung Sistema ang kailangan sa ayusin dating dyan. gawin. Sistema. By the way, of sistema nga pala, no? Singit na pala natin to. Hindi mo na ilagay dito eh. Ano ba yan? Sistema. Charter change. Babababahan yung ano. Yung Nakalagay ba dito? Nakalagay dito pala, no? Yung pero mamaya topic natin yan kasi medyo mahaba-haba yan. Pero yun nga, yung sistema ang kailangan ayusin kasi halimbawa, may mga natanggal na ngayon, 'di ba? Yung si Alcantara na natanggal tapos bukod sa natanggal, talagang nasa na siya, hindi na siya pwedeng makaupo sa kahit na anong guilty nga yung verdict sa kanya ni ano eh. DPWH. Alam nyo, boss, dapat ganito ang ginawa ni PRRD noon. Yung hindi lang magtatanggal, hindi lang magba-blacklist, kundi may mga makakasuhan. May investigasyon talaga. Kasi yung word pa lang na sinabi niya na rampant, yung rampant na pala eh. Rampant pala. So hindi yan yung, buti sana kung sinabi ni PRRD na noon pa lang na may mga mangilan-ngilan na mga ghost project. Medyo ano pa yan, medyo nakakapag-worry, pero kumbaga matatanggap mo pa eh. Kasi may mangilan-ngilan lang eh. Pero pag sinabi mong rampant, it means sandamakmak na mga ghost project. At sa bawat project, at saka sangkay, yung pagkaka-describe niya. Ayun ang nangyayari talaga. Ito yun ngayon. Dapat dyan pa lang, sa time na yan, nagdeklara na siya ng investigation, independent body. Yun dapat ang kanyang ginawa. Kasi nga, rampant, ibig sabihin, hinayaan niya from 2020, umabot pa sa 2025, na mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang makadiskubre. Diba? Na makita ito at biruin nyo, si BBM, itong kaibahan sa kanila ni PRRD. Si PRRD, mayroong pronouncement, di ba, Boss Jake? Mayroong pronouncement about dyan na rampant. Pero ang kulang, yung action. Ang inirarason nila dito, boss, yung PACC. Yung kay Belica. PACC ba yun? Yung Philippine Anti-Corruption. Yun. Commission. Something. Mayroon naman daw dyan nagbabantay. Ang tanong ko nga dyan, ilan ba yung napakulong ng PACC na yan? Ilan ba yung nakasuhan nila dyan? Mayroon ba? Alamatan ni Jake, tropa niya si Belica eh. Mayroon bang mga district engineers or mga directors? Wala naman mga ganun eh. Nakamute tata si Jake. Nakamute ka ba, Jake? Sasalita ka, Jake eh. Si Jake, nakamute. Hindi namin marinig yung boses. Hindi ka namin marinig eh, kaya di ka makasingit eh. Hindi makapasok si Jake. Dapat laging laging naka-open. Ayun nga, ang dami po talagang dito, ang daming sangkot. Pero ang kaibahan nga po ni PBBM at PRRD, si BBM, hindi lang siya nag-pronounce na mayroong rampant na mga ghost project. Active siyang nagsiwalat kung level by level eh. Next, step by step. Pagkatapos ng announcement doon sa SONA, naglabas ng listahan ng 15 contractors na humakot ng bilyon-bilyon. Anak ng tokwa. Diba? Sumunod, naglabas ng website. Sa website, nandun lahat. Diba? Naging effective yun. Effective, kasi doon nalaman lahat, diba? After nun, pinuntahan yung ilan sa mga proyekto na talagang substandard kasi nabasa na nga sa website.
Yun yung wala si PRRD nung panahon na yun. Kaya nga sabi ng iba, ngayon, sino yung weak? Kasi si BBM, gumawa talaga siya eh. Kasi si PRRD, mahilig siya dati mag-pronounce na may mga corrupt. Mismong gobyerno ko ang kalaban. Corrupt. Pero wala kasing nagiging aksyon para dyan eh. Madaling sabihin yan, pero ang kailangan dyan, yung talagang action. Anong gagawin mo? Pero mayroon akong worry kasi dito eh. Yung worry ko lang talaga dito, dapat talaga mayroong mapanagot talaga. Kasi kung talagang wala, babalik sa kanya to. Babalik kay presidente itong ginawa niya na to. Ito, ang tingin ko dito, ito yung magiging, sinabi to ni Magalong ba yun? Sino bang nagsalita nun? Mukhang ito yung magiging isa sa pinaka-legacy ni PBBM. Itong paglabang sa mga corrupt. Kasi malala to eh. Kailangan talaga to, kailangan may mapanagot. 'Di ba? Kailangan may kasi kung walang mapapakulong dito, babalik sa kanya yun eh. Walang kwenta ang lahat ng to. Nagsayang lang tayo ng laway. Magiging makakakuha pa ng simpatya yung mga Duterte dito eh. Na tama pala yung sinasabi ng mga Duterte Weak. Na for publicity stunt lang to, di ba? Pero ang tingin ko dito, dudut-dutin na to ni PBBM eh. Since na umpisa na niya eh. Pero in the first place naman kasi, may nasampulan na. May contractor, may district engineer nang nasampulan. Kasi diyan talaga siyang sisimula eh. Kasi tauhan niya yun eh. Executive branch yun eh. So kasunod na nito, yung contractor. Yung medyo mabigat talaga dito, yung mga legislators natin. Kung talaga yan ang mabigat. Pero kasi, tama yung flow. Kasi talagang contractor talaga, iuhuli yung mga big fish talaga dyan. District engineer muna kasi sa bakuran niya yun eh. Bakuran ng presidente yung hawak niya eh. Hawak niya yun eh. Hawak niya. Kaya tama yung flow na yun. Ngayon, alam mga tol, naririnig ako. Yan, okay na. Okay na. Tsaka mga tol, kung makikita nyo, mga partner, di ba nagsalita si Secretary Boying Remulla na kung saan may isang contractor na mga ghost project ang handang tumistigo at ituturo, handa niyang ituro. Oo, meron. Handa niyang ituro yung mga nasa sa likod ng mga ghost project at mga substandard. Oo, nabalitaan ko yun. Yun na. May mga contractors, di ba? Boss? Baka sila yung lumalaban ng patas na inilalagay na nga sa witness protection program. Gagawing pinaka-witness talaga, pinaka-whistleblower at ituturo yung mga sangkot doon sa maanomalyang flood control. Pag gumawa ng content ng 20 times updated. Updated, nagla-live pa. 20 times na content plus live. Hindi ko alam yun May ganun pala. Hindi, joke lang. Hindi ko alam kay Jake. Pero, ayun nga, totoo ba yun, Jake? Mga ba yan? Mga contractors, no? Isang contractors ng Ghost Project ang isinailalim ng Department of Justice sa Witness Protection Program kasi nga, yun ang magsisilbing whistleblower at ituturo lahat ng mga kasangkot sa maanomalyang flood control, mga substandard at mga Ghost Project. Yan yung isa sa pinaka magandang hakbang na ginagawa ngayon ng gobyerno ni PBBM. Napakalaki talaga ng naitulong nung sumbong sa Pangulo.ph dahil nga mismong taong bayan na yung nagsusumbong sa presidente. In the same time, dapat talaga na may managot dito. Hindi lang yung mga district engineer, kung hindi dapat pati yung mga politiko na talagang nasa sa likod ng mga contractor para gumawa ng anomalya. Kasi nga naman, ito mga partner kung titingnan nyo, ipagpalagay natin sa isang tulay, ang budget ay 100 million pesos. Minsan yung nakakarating sa contractor, 20 million na lang. So ano nga naman ang gagawin ng contractor? Paano nga naman patitibayin yung isang proyekto kung yung pera nacha-chop-chop na? Pagdating sa kanya, maliit na nga naman yung amount. Kasi nangyayari po talaga yan. Yung bigayan pa ilalim para nang sa ganon, makuha yung project. Kaya nga kung titingnan natin, dapat may managot dito, hindi lang district engineer, hindi lang taga DPWH, kung hindi, pati mga congressman at saka senator na sangkot dapat managot. So, tanong ni Jake kung anong daw gagawin dun sa perang sumobra. Ayun na nga, nakita na nga natin, pinapagawa ng elevator ni Diskaya sa bahay niya. Kaya nga. Dapat, malupit yun no? Tatago pa tatago nila yung, yung ibang sasakyan nila, di ba? Alam nyo yung yung mga contractors, sabihin din natin na
kumbaga tinataga sila kasi maraming kumikickback malalaki. Pero ano din sila eh. Kumbaga malaki din talaga yung kinukulimbat nila eh. Tama. Kaya ganyong kararangya ang buhay nila eh. Kasi bago anuhin yan, pag-uusapan na yan eh. Ni-reveal yan ni Senator Lacson. Pag-uusapan yung mga kikickback. O ito, kay ano to, kay congressman na ganito. Ito hati na. Oh, hati-hati na. Pero yung tagahatid daw, kung hindi taga DPWH, contractor, sila yung mga ginagawang parang bagman. Tagahatid. Tama. So, ganun ang mangyayari. Kaya sabi ko nga, Ganun yung nangyari. Contractor yung bagman. Ano nangyari kay Libiste? Bakit DPWH yung nagbigay ng pera? Yun nga yun. Pag hindi daw contractor, mga miyembro ng DPWH, yung tagahatid ng pera. Galing no? Parang mga hari sila. Sila yung hinahatiran ng... Nagpapalusot yun, di ba? Yung nagbigay ng pera kay Pero Libiste. anong basa nyo doon? Hindi naman daw kasi siya nanuhol eh. Ay, ano daw yun? Ano daw? Ano siya eh? Tawag doon. Merong... Ano ba? Nakalimutan ko yung term na ginamit niya. Basta, inaano daw, tinutwist ang story na kunwari siya ang nagdadala ng pera pero may katotohanan. Hindi niya sinabi doon yung ano yung kung ano talaga yung totoo. Hindi siya doon. Mababalikan siya doon pag ganun sinabi niya. Kaya nga. May kaso na siya eh. Pero nag-ano ata siya, nag-file, ano ba? Nag-file, nagsampa ba siya ng kaso? Basta may something na ganun siyang action ngayon na gusto niyang balikan yung mga nagsiwalat ng ganun eh. Pero, Tama. malalim talaga Tama, itong demanda din, parang si Joel. Oo. Para... At saka mga partner, speaking of contractor, hindi lang basta mayor, congressman, senator yung nai-involve dito. Kahit nga city councilor, meron din eh. 'Di ba kung matatandaan nyo, merong naging mainit na usapin patungkol doon sa isang tulay na dapat lalagyan ng mga road stud. Na kung saan ginastusan ng 101.3 million pesos pero yung road stud hindi makita kung saan napunta. Tapos alam niyo pa yung pinakamatindi, sa Batangas nangyari yan. Yung pinakamatindi, nung in-interview yung councilor, inamin niya na naghihiraman sila ng lisensya kaya hindi niya alam kung kanya ba or hindi yung isang proyekto. So ito rin yung isang dapat mawala sa sistema na nangyayari dito po sa pagkuha ng proyekto sa gobyerno. Yung una, dapat kapag ka politiko, bawal ka maging kontraktor. Pangalawa naman, dapat hindi talaga naghihiraman ang mga kontraktor ng kanilang mga lisensya. Para na sa ganon, kung nagawa mo yung proyekto at may depekto, dapat alam mo kung paano mo babalikan. Kahit yung Jake tsaka Sangkay, yung joint ventures, minsan sumasablay din yan eh. Kasi, di ba yung joint ventures kasi, mayroong category pala yan eh, AAA, tapos category B. Parang gano'n natin lumalabas dyan. Yung for example nila yung si LTG ni Bongo. Yung si LTG ni Bongo, category B lang yun eh. Pero nakakagulat, bakit sila nakakakuha ng proyektong pang-category AAA? Ang ginagawa pala nila, nakikipag-joint venture sa category AAA na baliktad. Yung category B, nakipag-joint venture sa category A para makakuha ng proyektong category A. So, dapat dun palang dapat ayusin talaga yun. Yung pati yung pag-joint venture. So, maliban sa may mga mapapakulong, kailangan ayusin na yung sistema. Pero, tama. Paano kaya ayusin yan? Paano kaya? Hindi, kasi ang point dito yung problema sa legislative natin, hirap na hirap silang gumawa ng batas pag alam nila masasagasaan din sila. Pinakamalaking example kasi dito yung nakalagay sa Constitution talaga natin yan 97 Constitution. 87 Constitution na dapat makagawa na ng batas yung mga congressman natin tsaka mga senador natin ng anti-political dynasty. Ang tagal na yan. Hanggang ngayon wala pa ring batas tungkol dyan. Kasi sasagasaan sila. Sila ang tatamaan. Ganun din yan. Kapag itong gagawa sila ng batas para sa procurement, paano natin naasahan na gagawa sila ng batas laban sila dyan, din ang tatamaan. nasasagasaan din sila. So, kailangan talaga dito, pinakamalaking, tulad ng gusto mo charter change. Pero pinakamalaki talaga dito, ma-inform yung mga tao. No? Kasi alam ng mga tao yan, pero medyo kulang na talaga sa push Pero marami pa rin hindi talaga aware na ganun. So, sa reform or sa nangyayaring... Sa nangyayari. Basic lang na nangyayari Di ba? Ang solution dito, ayusin yung sistema. Parang yan Parang sa isang sasakyan.
kahit anong ganda ng sasakyan, pagandahin mo ng pagandahin yung itsura niyan, yung kulay. Pero kung yung makina nawasak, hindi mo aayusin. Wala din. Ganun ang mangyayari dyan. Alam mo, Aandar pero masisira ulit. Yung kulang dito sa atin dito, yung parang shadow government talaga eh. So parliamentary system tayo dyan. Ayun talaga yung kulang eh. Exactly. Kung system, mga ayusin. Ito mga kababayan kasi siniraan to ni PRRD noon, yung parliamentary system. Niligaw nila kayo. Akala nila ang sama-sama ng parliamentary system. Pero hindi. May mga DDS tayong kaibigan mula sa correct movement na pinupush talaga nila yung parliamentary system. Kaya nga lang, twinist nila na parang ang dating kapag magkaroon ng parliamentary system, uupong diktador si Martin Romualdez. Yun yung kanilang pinalabas. Layo naman. Kaya ang nangyari noon, yung mga DDS, syempre, hindi marurunong mag-isip yun eh. Basta kung ano lang yung marinig nila kay PRRD, doon na magsusunuran sila, maniniwala kaagad sila. Kahit si PRRD, sinulong yan nung panahon niya. Sige, sabihin na nga natin, kunwari si Martin nga, sabihin na nga natin kung totoo yun. Kung magiging palpak si Martin, si Bak agad yan. Si Bak, kasi ganun ang sistema ng parliamentary system. Ganun ang sistema ng parliamentary system. Hindi ka tatagal kung talagang tatanga-tanga ka, wala kang utak sa pagmamaneho ng bansa natin. Kasi mayroong shadow eh. Shadow government. 'Di ba? May shadow cabinet 'yan. Ngayon, kapag halimbawa, ang nakakatuwa pa diyan, boss, kasi usapang project, 'di ba? Para maiwasan 'to kasi sa totoo lang may sistema. Ang problema, yung sistema kinain na ng kabulukan sa loob mismo ng gobyerno natin ng mga politicians. Kaya ang sistema hindi na nasusunod. Kita mo, bawal pala yung donor na bawal pala mag-donate ang isang kontratista sa isang politiko. 'Di ba? Bawal pala yun. Project. Tapos pero nangyayari. Ibig sabihin, may sistema, pero yung sistema na yan wala nang pangil. So anong pwedeng mangyari diyan? Ito ang parliamentary system ang solution diyan. Kasi sa parliamentary system, halimbawa, mayroong yung buong gabinete ni PBBM. Mayroong halimbawa, let's say si PBBM ang Prime Minister. May project na gagawin. Halimbawa na lang itong tulay na galing sa Bataan papuntang Cavite. Itong pinakamahabang tulay. Ngayon, pag-uusapan 'yan ng gobyerno ni PBBM ng nasa position. Ngayon, hindi lang pala sila yung mag-uusap niyan, magmi-meeting. May ipapadala doon na shadow. Oo, yung shadow. Galing doon sa official na opposition. At yung trabaho ng shadow na yan, maghanap ng mali. Maghanap ng mali. So, dito, hindi po pwede kang tatanga-tanga at saka mangungurap ka kasi once na ginawa mo yan, yari ka sa shadow. Yung shadow cabinet, kukuyugin ka sa debate. Kasi yung shadow government na yan, ang alam ko, gusto rin nilang makuha yung posisyon eh. Correct. Kaya talagang maghahanap ng mali yan para makuha nila yung posisyon. Correct. Ganun yung mangyayari. Yun talaga. Bakit nga ba? Etong tanong dyan, bakit nga ba ayaw ng Senado na i-push yung pagbabago, pag-amend sa saligang batas? Nakakatawa nga dyan, Jake eh. Kasi nung pinupush na dati nung nung nakaraang 2023 ata, no? Ang pinupush dati ni PBBM, hindi pa yung yung economic provisions pa lang yun. Economic provisions, which is good. Napakaganda nun. Yun ang magpapayaman sa Pilipinas. Pero ang labo ng debate nun sa Senate nun. Kasi ang pinag-uusapan nila nun, economic provision lang. Pero ang pinapalabas ng Senate, bubuksan nyo lahat yan eh. Anong trabaho nyo? Nandiyan kayo eh. Kaya nga. Kung yung pinag-uusapan nyo lang dyan, economic provision, yun ang pag-uusapan nyo dyan. Mismo. Klaro, malinaw eh. Mula sa Congress, yun din ang pinasa sa kanila. Pero yung reaction nila, Amy Marcos, ni Joel. Correct. Mawawala daw yung Senado. 'Di ba? Nangaral pa nga yung isang senador doon eh. Parang nababalikwas-balikwas pa nung galit na galit siya kasi bubuwagin daw yung Senado, 'di ba? deserve naman nila mabuwag siguro. Pero sa totoo lang, yung both, we are talking about system ng gobyerno or political system or whatever. Guys, ang 1987 bulok, 1987 Constitution. Itong lahat ng problema na nararanasan ng bansa natin ngayon, yung nakawan, Boss Jake, yung nakawan ng pera sa kaban ng bayan, yung magulong political system natin, dahil po yan sa bulok na sistema mula sa 1987 Constitution.
Ngayon, ang kailangan natin gawin dyan, ayusin na natin. Oo. Bakit I-amend. hindi natin, mga kababayan, i-push yung parliamentary system? Kasi gusto natin malinis, di ba? Ito yung nakakatawa eh. Yung mga kamakaliwa, sabi nila, gusto namin ng pagbabago, gusto namin malinis ang gobyerno. Paano malilinis kung niyayakap pa rin natin yung lumang sistema? Ang kailangan nating ayusin dito, itong sistema natin bulok, matagal na to eh. Alam mo yung makakaliwa, patuloy lang kita. Kasi yung makakaliwa, alam mo yung makakaliwa, kasi minsan may rally, nakakasama ako sa mga yan eh. Ang gusto ng mga makakaliwa, palitan ng magkaroon ng pababago, na sila yung uupo. Yeah, yun yung gusto nila. Ang pangit din eh. No? Pangit ang pagbabago eh. Ano ba yan? So, yun lang talaga yun. Kasi, imagine niyo ta, sa kunwari, parliamentary system, since nagpapadala doon ng shadow boss. Importante yung shadow talaga eh. Doon, halimbawa, wala tayo nagme-meeting. niyan eh. Meron tayo dito oposisyon. Pero ang problema naman sa oposisyon, bulok naman yung party system naman natin. Hindi kasi yung party yung system party system natin naman bulok natin, eh. palitan, turncoatism lang nangyayari dito. Yung eh. kasi, yung Tama. parliamentary system, may siya eh, may side na talagang official na magiging Oo. shadow or opposition. Ay, talaga trabaho niya. Yun yung trabaho nila. Ang alam ko ata yun yung natalo eh. Kung sino ang natalo sila. na partido, sila yung magiging shadow. Sila magiging shadow. Kung mayroong prime minister, may shadow prime minister. So ngayon ang mangyayari diyan, halimbawa may project, gigisahin 'yan. May pupunta doon na shadow, mula sa shadow, tapos titingnan kung ano yung magkano baging gagastusin. Pagkatapos nito, ano ba yung mga bibilhin na materials. Then after niyan, debate yan, boss. Debate. Mabilis Kasi yan, may mabilis. weekly debate yan eh. Kailangan ipagtanggol ng prime minister yung kanyang gustong mangyari. Yung sistema Tama. man yan or project, then gigisahin yun doon. Kapag ka may mali ka na nilabas na information doon, madadali ka. Tapos nakalive yan sa buong Pilipinas. Nanonood ako niyan eh. Sa debate sa Europe. Europe ako kasi madaling maintindihan. Kasi pagka debate doon sa Japan, kasi Japan is rin sila parliamentary system. Di mo maintindihan eh. Mga chingkwang-chi yung mga maririnig mo doon eh. So, natutuwa ako kasi ganun pala kaganda yung parliamentary system. Sa madaling sabi, hindi pwede yung sistema na pangtapal-tapal lang dito. Itong nangyayaring to. Kailangan ng pangmatagalan na solusyon dito, boss. Ito yung sinusulong ng mga kaibigan nating correct movement na hindi na, minsan nga nababati ko sila, boss eh, ng ibang grupo. Like for example, yung mga DDS. Nababati ko sila kasi bakit yung lalo na nung dati na sinusuportahan nila sa PBBM. Yung correct, hindi naman sila Hindi sila, wala silang pinapanigan. May mga DDS sa kanila, pero hindi naman. Hindi sila yung neutral sila Hindi pagka sila nakafocus dun eh. Kasi alam nga nila na itong nagpapagulo sa sitwasyon natin, sistema talaga. Sistema, parang ano yan eh. Parang sa isang, halimbawa sa isang mall, 'di ba? Kung walang sistema sa loob, walang nagpapatupad ng system sa loob, ang gulo-gulo niyan. Magulo. Pasok lang dito, Tama. may papasok doon na taong grasa. Saka speaking of speaking of 1987 Constitution, akma yun, nung panahon na yun. Malamang nung panahon na yun. Nung panahon na yun, no. Pero ang problema kasi dyan sa 1987 Constitution, bago mo mapalitan, sandamakmak na proseso. Kasi ang point dito kasi yung mundo, nagbabago na yung mundo. Hindi naman yung buong mundo mag-a-adjust sa Pilipinas. Tayo mag-a-adjust sa mundo. So, paano tayo makapag-adjust sa mundo kung yung constitution natin nakapako tayo sa ganun? Correct. Ito tingnan nyo na lang yung ibang mga bansa, ang layo na ng narating. Tayo bakit hindi nandito tayo pa rin. makamove on? Jake? Yung 60-40 pa lang malaking na yan laking dagot na sa atin yan Yan. Kaya nga. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero, ayun na nga, sistema talaga yung problema, boss, dito. Kailangan ayusin. Maliban sa may mga mapapakulong, kailangan ayusin na kaagad yung sistema. Dahil kung hindi, after PBBM, back to the ball game ulit pero tayo meron niyan. pero to nga speaking of charter change to natin. O dapat mamaya pa yun, pero napasok na natin ngayon. Okay lang, mamaya economic tayo eh. So ito nga kasi ang nakalagay sa konstitusyon natin. Tingnan niyo kung gaano kahirap palitan yung konstitusyon natin Nakalagay sa konstitusyon natin dapat pag presidente ka, pwede kang tumakbo pag 40 years old ka. Tama, di ba? Pag senador, 35 years old. Diba bago mapalitan yung batas na yan, kailangan ng charter change. Kasi kailangan ng tsa-tsa. Kailangan ng tsa-tsa kasi doon nakalagay sa constitution natin eh. So ngayon, regarding nga dyan, ano bang lagay nyo nga dito na papababain daw yung
age Ilan? limit para tumakbong presidente tsaka Vice President. Vice President tsaka senador. Alright. Mamaya, balikan natin, boss. Break muna tayo. Break ba? Magbabalik ang... Break pala. Magbabalik ang The Big V. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga,
nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V, The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Yan, so naputol tayo kanina no, sa ating topic tungkol dito sa charter change na plano ngayon ng, actually dalawa na yung nagpropose ng batas na to eh. Meron na sa House, meron na sa Senate na papababain yung age limit para tumakbo ng presidente at Vice Vice President pati senador. So, ano ba to? Politically motivated ba to? Ano ba? O para to sa taong bayan? Ano bang ano natin? yung basa dyan ng yung basa dyan ng iba, pag mga DDS, oy, mukhang may pinaplano silang patakbuhin si ganito, kaya pinapababa yung ng edad. Ganun ang kanilang... Si Sandro ba? ang pinakaduda talaga nila dyan, si Vico. Kasi si Vico yung mismo may mga kaibigan tayo sa side ng mga DDS, sinasabi talaga nila, balakas talaga si Vico kasi 2028, 39 years old. Isang taon na lang, no? Si Vico. Diba? Sayang nga, isang taon na lang Bigay ko na lang yung edad ko sa kanyang isa kung pwede lang sana. Pwede bang ambagan yung edad? Diba? Yun yung pinupush nila ngayon na kumbaga i-push na pababain. Kasi sa Amerika ata nasa nasa 35. Kung di ako nagkakamali, 35 ata yung age limit. Pero para sa akin, no, kung matanda ka nga, pero baluktot ka naman, wala rin. Wala rin talaga. Wala sa edad. Well, yung edad, pwedeng pwedeng nag-matured ka, pero di naman lahat ng maedad matured. Diba? So, sa madaling sabi, magcha-charter change kung ma-push ito. Mga bata daw to ng mga congressman yung nagsusulong Diba? May mga nakikita nga ako doon. Si Sandro Marcos daw yung ipupush silang maging presidente, pero tingin ko malabo pa si Sandro Marcos. Di pa siya hinog. No, pero hindi natin pinangungunahan yung Hindi naman natin sabi hindi pwede. Kumbaga tingin lang namin. Sa ngayon, Pero sa 2028 mukhang hindi pa. Pero kung ano man namang lahat namang destiny talaga yan Pagka tinawag ka ng panahon na maglingkod sa bayan, i-grab mo na yung opportunity. At ito, si Vico Soto, ang tingin ko dito, boss, ito yung magiging matinding kaharapan ni Sara kung in case matutuloy itong pagpapababa sa edad ng mga tatakbong presidente. Sa tingin mo ba threat pa rin ba si Sara sa 2028? Ewan ko kay Jake. Boboto ata ni Jake Anong tingin mo, Jake? Wala na namang sound. Ayan na, okay na. Okay na. Hindi kasi mga tole, si Sara kahit papaano, may taga-suporta pa rin yan sa parting Bisaya. Kung saan yung hometown nila, malakas pa rin ang mga Duterte doon. Lalo na kung sakasakali na patuloy yung paggamit nila kay Digong, yung sitwasyon ni Digong dyan sa Dahig. So ngayon, ang nakikita ko dito, kung ibababa yung edad ng pipwedeng tumakbo, talagang possible na matalo pa ni Mayor Vico Soto etong si Sara Duterte. Kasi marami sa mga kababayang Pilipino natin, especially yung mga kabataan, talagang nakita yung serbisyo ni Mayor Vico Soto sa lungsod ng Pasig. Nakita kung paano mabago yung gobyerno dyan sa Pasig at kita nila na magagawa ni Mayor Vico Soto in the future yan sa buong Pilipinas. Kapag DDS, druga-druga lang alam niyan Druga-druga, tutok ka. Oo nga, ewan ko ba, bakit ganun, boss? Bakit ganun lang? Diyan lang sila umiikot. Alam niyo yung mga DDS na yan, pagkausap nyo, ang ending talaga ng usapan nyo, droga-droga. Tayo naman, ayaw natin yun di ba? Ayaw namin yan, actually. Pero yung doon na umiikot yung political na
na knowledge mo. Oo. Droga-droga lang. Ang babaw nun. Men. Mababaw talaga. men. Napakababaw. Babaw nun. Diba? Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, sa totoo lang mga boss, hindi naman talaga nila nasolusyonan yung problema sa ipinagbabawal na bato. Kasi ang nangyari, marami lang ang nagbuwis ng buhay pero hindi naman nila nasawata yung problema. Pero Kasi iba nga, yung ano dyan, yung nangyari na panon ni Digong, iba yung basa ng mga congressman dyan eh. Ginawa nilang monopolized yung pagbebenta ng droga. Ayun ang sabi ng sa Quadcom tsaka ni Trillanes. Ayun ang basa nila dyan. So, nagpatokang sila, pero yung bentahan naman ng droga, nagpapatuloy pa rin. Yung mga bataan ni Digong, yung hindi ako nagsabi nito on the record yan mga bataan naman daw ni Digong yung nagbebenta, mga police. So ito yung naalala niyo nung nagpa-courtesy resignation pag nagpaupo ni PBBM sa mga police. Sila yun, yung mga nagbebenta. Ay ng bali-balita. Kumbaga, silang kumukuha, binebenta ulit nila. Parang ganun. Parang narinig ko nga yan dati na may mga raid na ginagawa daw. Pero yung nasasakote, hindi lahat pala sinusunog. Kaya nga may mga kupit. Kaya nga nung magtaka ka, bakit galit na galit yung mga DDS nung sinunog ni PBBM yung mga droga. 'Di ba nakita niyo yung sinunog ni PBBM? Sobrang dami. Na ilang kilo ba yun? Basta nabulto-bulto eh. Nilagay sa isang tapos sinunog. Parang, ba't parang galit kayo na ganun ang ginawa ni PBBM? Nangihinayang ba kayo? Kasi sayang, ibebenta nyo dapat yun. Diba? Ano daw kasi mga partner photo ops daw yung lumabas. Pero si dating Pangulong Duterte may ganun ding ginawa. Hindi nga lang ganun kadami, pero may ginawa din ganun. So kung photo ops yung ginawa ni Presidente ng mga panahon na yon, ibig sabihin photo ops din yung ginawa ni Digong. Alam mo nga ng mga DDS na yan, kapag kay Digong, hindi photo ops, kay PBM photo ops na. Klarong. Ako naman ako matatawag akong supporter din ako ni PRRD. Kaya nga lang, hindi ako yung tipong kinakain ng sistema na parang panatiko ka. Hindi ako ganoon. Kaya nga, sabi nila, ano ka na, Sangkay, napaka-tridor mo naman, dati, ganito. Guys, hindi kasi ako ganoon. Yan yung tipong, kahit may nakikita na akong hindi tama, yun pa din ang paninindigan ko. Hindi pa ako ganoon. Ako may mga nakikita akong tama kay PRRD, may nakikita din akong mali. Ang nakita kong mali kay PRRD, kung kaya, pumipitik po ako paminsan-minsan, pero hindi talaga ako yung critical. Bumabanat din ako, pero hindi ganun kalala. Pero ang hindi ko talaga nagustuhan, yung pagmaniobra niya kay PBBM na dapat hindi na niya ginulo yung administration Ang nangyari tuloy, nagkasira si PBBM at Sara. Yun ang nangyari, nagkawasak-wasak sila. Totoo lang, si Digong talaga nagpasira Yun nga. Diba? Okay naman si Sara tsaka si PBBM Okay naman sila in the first place Okay sila kita mo, hindi na nagpansinan si FL at saka si Sara, pero si PBBM okay pa din. Doon talaga nagkaroon ng epekto nung nagsalita na si PRRD na meron tayong ganitong pangulo, meron tayong bangag, ganyan. Wala ka namang patunay. Di ba dapat pag nagsalita ka, ang next step mo niyan is may ebidensya ka na. Pag meron talaga ebidensya, baka ngayon anti-PBBM na ako Kahit ako, yun ang inabangan ko talaga, may ebidensya. Ito sa mga kapwa ko, kababayan, yun yung sinabi ko. Sorry medyo off to sa topic talaga namin ngayon na yung tungkol sa Pero gusto ko lang ipaintindi na ang inabangan lang talaga namin noon, yung ebidensya. Kasi walang saysay. Ang mangyayari dyan is black propaganda lang Naninira ka lang Wala ka naman palang ebidensya. Dapat, ang ginawa nila noon, parang si BBM, di ba? Nung naglabas si BBM nag-mention si BBM ng SONA about sa mga flood control na yan, na may mga corruption. Sumunod, merong nilabas ang mga pangalan. Anong sumunod? Pinuntahan yung mga ghost project. Ebidensya. Ebidensya ang kailangan dyan. Natatawa nga ako sa sinasabi ni Sara na kaya ito ng isang araw. Paano kaya ng isang araw? Yung investigasyon daw natin, isang araw lang daw matatapos. Diba? In the first place, kung wala kang ebidensya, makakalusot lang din talaga yan. Yung nambintang ka lang. Correct. For example, nangyari nung PDAP, maniniwala kayo si Napolis na pakulong na walang kasabot na senador.
Kaya nga. Di ba? Saka mga partner, para lang sa kaalaman ng mga kababayang Pilipino natin, yung ginagawang investigasyon ng administrasyon ni PBBM patungkol dito sa maanumalyang flood control, ito po ay hindi parang isang tokhang na isang araw pa lang ay nare-resolba na sa pamamagitan ng pagtanggal ng buhay ng isang tao. Ito po ay idinadaan sa tamang proseso, sa due process ng administrasyon ni PBBM. Kaya nga po kung makikita nyo, bagamat sinasabi ng mga kababayang Pilipino natin na medyo matagal, nakikita nyo naman yung progreso ng ginagawa ng administrasyon ni PBBM. Mismong pinupuntahan yung ebidensya, nasasaksihan ninyo, at mismong nakikita ninyo na nahatulan or naipapakita sa taong bayan yung mismong mga nasa likod talaga at mga taong may kaugnayan at kasabwat dito sa anomalyang nangyayari sa ating gobyerno. Hindi po ito parang isang tukhang lang na mariresolba natin ang isang araw na kapag binawian ng buhay si ganito, okay na. Linis na ang Pilipinas, hindi po ganun. Lesson learned na dito sa kay tsaka Jake yung nangyari kay Napolis nga eh. Isipin mo tagtad na ng ebidensya, may isang senador doon eh. Yung ebidensya isang kariton eh, na papeles eh. O ngayon, naging senador pa ulit. Wala eh. Kaya nga. Ganun kasama ang sistema. Papayag ba kayo na itong nangyari dito sa flood control project na ang mapaparusahan lang yung contractor lang? Yung DPWH. Hindi pwedeng ganun lang. Hindi pwedeng ganun lang. Dapat lesson lang. learned tayo sa nangyari nung kay Napoles. Kay Napoles yan, dami-daming ebidensya. Naging senador pa, binoto nyo pa nga eh. Kaya nga. Ako naniniwalang hindi lang mga 20 to. Hindi lang mga 20 ka mga individual na mga Kasi, politiko. ano ba to? 50 million ba? 75 million pag plunder. Parang 75 na ata, no, tinaasa na ata eh. 75 Parang nung million. una 50 million 50 siya. million, di ba? 50 million pa rin. 50 million. And then, naitasa ata siya ng 75. 50 nung una, naging 75 dahil sa inflation, di ba? So, 75 million, lagpas ng ano to eh, 75 million eh. Kain na eh. So, kapag plunder kasi, ano yan, habang buhay na pagkakakulong yan. Tama. Kung kayo ba, senador kunwari, alam mong guilty ka, papayag ka bang makukulong ka ng habang buhay? Siyempre. Ilalaban mo yan. Kaya nga. So, kaya doon sa mga nagmamadali na bakit ang tagal, ang kailangan talaga dito, dapat may ebidensya talaga matutumbok na kat lumaban yung mga senador na yan. Wala silang lusot kahit sa korte pa yan. Wala silang kawala. Ang nakakatakot dito, boss, after ni PBBM, baka magbalikan lang din yung ganong klaseng sistema kung hindi maayos to Kaya dapat talaga i-extend si BBM. Extend. Marcelo. Hindi, mangyayari lang yung extend BBM kapag ka nagkaroon ng constitutional reform. Pwedeng ganun, pwedeng maging siya, Prime Minister. Depende kung yung mananalo, yung partido pa rin niya. Pero, kumbaga, sistema ang kailangan dito na ayusin. Kasi, ito malalim to eh. Tama si Dizon eh. Sabi niya, hindi ito madadala ng isang taon lang. Ngayon, nakikita nyo, parang yung iba, di ba, sinasabi nila, ang tagal naman, dapat ikulong na kaagad. Nakita ko yung post ni Amy Marcos ata yun eh. Na dapat hindi lang investigasyon, dapat kulong na agad. Hindi naman ganun kabilis yung buti sana kung katulad siya sa mga diktador na talagang eto mukhang may kasalanan to, damputin yan, ikulong. Eto mukhang magnakaw eh. Mukhang nagnakaw to ng sa flood control. Ikulong na yan. Hindi pwedeng ganun eh. Speaking of Amy, anong trip niya kay Crush niya si Boying eh, no? Ay, oo, isa pa yun ha. Love na love niya si Boying Rimulya eh, no? Hindi, siguro mga partner kaya binabanata ni Senator Amy si Secretary Boying kasi natatakot siya na kapag naging ombudsman nga naman, etong si Boying Rimulya, baka umusad yung kaso ni Sara Duterte doon sa Saan? Doon sa ombudsman. Pero, yung mga plunder. Pero ang malupit nito, nalalayo tayo, pero isingit ko lang yung sabi kasi ni Amy, sinusuhulan daw itong OIC ng ombudsman para iurong daw yung kaso. Sabi niya. Ang tanong nga dito, yung ebidensya kasi ni Amy hilaw. Kasi yung alam niyo yung ebidensya ni Amy, committee's report. Hindi. Chairman's report. Paano magiging ebidensya yung chairman's report? 'Di ba? So ibig sabihin nun, yung ebidensya mo, sanabi mo lang. Kasi 'di ba, anong nangyari, nakukwento ko lang para malinaw, no? Nag-file ng kaso si Amy dito kay Secretary Boying Rimulya, kay John Vic, dahil nga dito sa pagpaparesto kay Digong. So ngayon ang ginawa niyang ebidensya,
yung report nung kanyang hearing dun sa Senado. Ang problema, hindi siya committee report. Chairman's report niya lang mismo mag-isa. Kaya nga. So, ibig sabihin nun, yung ebidensya niya galing lang din sa kanya. So, in the first place, mababasura talaga yun. Ngayon, reklamo siya. Yan ba yung hearing niya kahit nakabreak ang Senado? Oh, yan yun, yung hearing na yan. Wala pang committee report doon. Ang report pa lang doon, chairman's report pa lang, kay Amy pa lang. Ayun ang ginamit niyang ebidensya dun sa kaso ni Secretary Boying Rimulya. So, paano usad yung kaso na yun kung report mo lang pala yan? Kwento lang Kaya pala nga. niya. Oh. Doon nakita ko yung chairman's report na nakalagay eh. Ano ba kinakatakot nila kay Boying? Ano ba ang bakit ba parang takot na takot sila kay Boying Rimulya? Oh, kasi in the first place, 'di ba? Malaki yung kinalaman ni Boying para mapa-aresto si Digong. Nalala mo nung hearing ni Amy, siya yung sagot ng sagot eh. Si Boying. Si Boying, 'di ba? Marunong sumagot eh. Marunong makipagsupalpalan eh. So, si John Vic, medyo nahinaan ako kay John Vic. Mahina. Oh, Hindi siya kasi ganun Boying kagaling. talaga yung sumagot talaga si Boying. Oh, so, alam ni Amy na magiging sakit ng ulo. So, for example, ito si Nartates, naging sakit ng ulo natin si Nartates sa ombudsman. Kasi appointee ni Digong eh. Isipin mo lang for example, kung si Sara lang wag naman sana mangyari. Pero kung si Sara naging presidente, tapos si Boying naging ombudsman, Yari siya. yari sila 7 years yan. 7 taon yan. Kaya nga, 7 years. Oh, bago 7 years bago mo matanggal si yan. Sara, nasa Bago mo- alanganin. Bago mo matanggal yan, hindi mo pwedeng tanggalin yan eh. Kailangan dyan impeachment. Tama. Parang presidente din no? At saka mga Supreme Court. So sakit ng ulo talaga nila yan. Kaya pala gano'n na lang yung parang takot nila na yari tayo. Kaya mukhang ayan din yung isa sa mga naging consideration kung bakit mas pinili yung Rimulya kaysa dun sa... Pambihira. Ganun pala talaga. Tingin ko lang Kasi dun medyo naging... Alam nyo, controversial yun eh. pagka usapan talagang ganito, yung sa politika, marami ka talagang, kumbaga, kapag mahina-hina yung loob mo, ma-stress ka eh. Sa dami ng information. Kaya nga, ang payo ko lang sa lahat ng mga kababayan po natin, wag po tayong masyadong emotionally attached. Yeah, kasi kapag tayo rin ang masasaktan lang tayo. Kita nyo yung iba ngayon, 'di ba? Naalala ko si former President Duterte, 'di ba, nung nadala sa dahig. Grabe yung iyakan ng iba. Emotional talaga ng sobra, tapos may gumagawa pa ng hinahalikan pa yung picture ni Tatay Digong, pinupunasan yung mukha, Kulto no? Pinapakain ng kanin. Alam mo yun, sinasayawan pa nila yun. nabaliw kayo. Kumbaga, pero ngayon, kita nyo. Binubuhat pa. Pero ngayon, kamusta sila? Wala na, kalmado na. Halos wala na nga daw pumupunta sa dahig. Diba? Ini-reveal yun ng isa sa mga kaibigan nating vlogger. Na wala na daw gaano kasi nagkakagulo. So, kumbaga, kalma lang tayo. Every time na mayroong gulo sa politics, pairali natin yung talino natin. Huwag yung emotions. Kasi, bakit nagkaganon? Ano bang posibleng mangyari? Diba? Matuto tayong mag-isipan mo muna. Saan kasi ganun ako eh. Pagkabam nangyari, bakit ganun? Diba? Tapos mag-research ka. Research ka. ka. ng info. Magtanong ka muna. Kapag diba? di mo pa maintindihan, iwanan mo na yan. No. Pagka ma-stress ka lang, pag na-stress ka na dyan, magbibideo okay na lang ako. Saka mga partner ganito kasi yan. Nasa mundo tayo ng politika. Nagtatalakay tayo ng mga mahihirap at matitinding issue. Ngayon, ang kailangan talaga dito, talagang matitibay yung dibdib, lalo na at hindi dapat madaling maapektuhan ng mga nangyayari dito sa ating paligid. Kasi unang-una, tayo yung boses ng mamamayan eh. Tayo yung pinagkukunan ng lakas ng taong bayan. Ngayon, kung ipapakita natin yung ating kahinaan, especially sa iba, at madali tayo maapektuhan ng mga issue na nangyayari, talagang pati yung mga sumusuporta at nanonood sa atin, maapektuhan din yan. Kaya nga, eto para sa akin, tama yung sinabi ni Tol Sangkay, ni partner, na dapat gamitan natin kahit papaano ng konting talino. Huwag tayo basta magpadala sa takbo ng politika, sa takbo ng issue dito sa ating bansa. Ipaliwanag lang natin, himayin lang natin sa taong bayan
at ipaintindi natin kung ano yung mga bagay na nangyayari. Huwag na nating dagdagan. Natutunan ko to nung nung magkaaway pa kami ni Jake dati sa Oo nga, no? nung pandemic. Minsan, kinukuyog ako ng grupo ng mga yan. Pero sa totoo talaga, apektado talaga ako. Pero pag umarap na ako ng camera, wala. wala sa akin yan. Pero apektado ako. Ganun lang din. Sa totoo lang, ewan ko lang sa iba. Pero ganun ako eh. Siyempre, pag nakarap ko na ng camera, ayokong pakitang apektado ako kasi makikita yung weakness ko eh. Oo. Di ba? Kunwari, hindi, no? Siyempre tayo, nasa social media tayo, kapag mahina talaga loob mo dito talaga, lalamunin ka talaga dito. Talagang, oo. So, Kaya, sabi ni Jake kanina, maging matalino. Parang sinabi mo namang mga bobo yung mga DDS. Wala akong sinasabi. Pero ano sila no? Wala silang critical thinking. Hindi sila marunong hindi sila. Basta Duterte lang sila, ganoon na sila eh. Basta kami Duterte kami, wala na tama't mali. Mismo. Ganun yung logic ng mga yan. Wala eh. Pero kasi paano tayo usad bilang isang bansa kung ganyan pa rin mag-isip yung mga ibang kababayan natin? Correct. Na wala kayong tama't mali. Kasi tayo eh. O tayo, umaamin tayo, taga-suporta tayo ni Presidente ngayon. Pag pumalpak si PBBM, unang babatikos din naman tayo eh. Actually, ano tayo Tama. Diba? Ilang officials na yung binanata natin ni PBBM. Oo. Diba? Sa mga channel namin, ilang mga officials na pagkakamalan tayo minsan. Ano ba to? Biglang mga DDS na ata to. Pero hindi. Tumatayo lang tayo sa kung ano ang tama na magpuprotekta sa bansa natin. Diba? Ganun lang po yun. Hindi tayo tulad sa iba na sobrang... Kasi yung gobyerno naman ni PBBM, hindi naman perpekto. Tsaka wala perpektong gobyerno. Ito yung sinasabi ko eh. Wala naman perpektong gobyerno sa buong mundo. Pero yung imperfection ba ni PBBM, sapat na ba na dahilan para bumaliktad tayo? Hindi eh. Hindi pa eh. Tama. May mga pagkukulang, pwede na sabihin, pero hindi pa yung sapat eh. Para ayoko na sa'yo. Iwanan na kita. Galit na ako sa'yo. Hindi eh. So, ang ginagawa natin dito, kung may miscommunication, kung mayroong pagkukulang sa information, doon na lang natin siya pinupunuan eh. Correct. Yun Tama. lang yung kailangan natin Kumbaga, gawin. wag na tayo magpabigat pa sa confusion ng mga tao. Parang ganun. Kaya minsan may mga issue na nakakalito. For example, yung nangyari kay General Torre, di ba? Nalito yung mga tao nun. Pero ginawa ko lang, kinuntin ko lang isang beses eh. Tapos na, okay na ako. Kasi pag nagbigay pa ako ng ibang opinion ko dito, lalong magugulo lang lalo eh. Correct. So iniwanan ko na siya kaagad. So, ayaw ko lang, kumbaga ethics ko yun eh. Ayun imbis na dapat mas maintindihan ng tao yung nangyayari kasi ayun ang reklamo ni PBBM, di ba? Merong disconnection sa presidente sa tao. So, wag na tayong magdagdag pa doon sa disconnection. Correct. Diba? Tama. Pero ito guys, putulin ko lang kayo. Bago tayo mag-break, sige. Bago mag-break, mayroong balita kasi. Mayroong balita patungkol sa mga dayuhang magnenegosyo sa Pilipinas. May bagong update tayo dyan. Magbabalik guys. The Big V. The Big V. Alright. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal.
Radyo Publiko. Serbisyo. Bayang Mahal. News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating Pinakamalawak na pagbabalita. ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan. Impormasyong dapat natin malaman. The Big Five. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big Five. The Big Five. Kasama sina Mike Cervera, Takeru Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jared, Chris Ulo at Jake Magnus. The Big Five. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big Five. Makipagkulitan, makipagpartagulan, makipagtalastasan. The Big Five. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Yun. Alright. Hello, what's up guys? We are back. Ano, kamusta ka dyan, Boss Jake? Ayos ba tayo dyan? Okay naman. Nakakamiss yung iba no? Nakakamiss yung iba, yung mga kakulitan. Kasi minsan, sa sobrang dami natin, minsan nagsasabay-sabay na tayo magsalita. Tapos, yung tawanan talaga natin, talagang ang daming tumatawa kapag naka-live tayo na sama-sama. Pero ayun na nga, mga bossing. Meron kasing, meron pong balita. No, eto. Yung patungkol po dito sa mukhang binibigyan ngayon ng gana ni PBBM yung mga dayuhang negosyante na magnegosyo sa Pilipinas. Kasi ito yung balita na mukhang tatagal na yung kanilang pagrerenta ng lupa sa Pilipinas. Lupa ba 'yon? Lupa yung kanilang nirerentahan sa ating bansa. No? Sabi dito, foreigners may now lease Philippine lands up to 99 years under new law. So, alam nyo guys kaya po namin na itapik ito kasi para po sa inyong kaalaman. Ito po talaga yung solution para yumaman ng ating bansa. Trabaho. Correct. Kasi the more na maraming mga negosyante, nagki-create yan ng mas maraming trabaho
Halimbawa ngayon, ang patunay na kulang tayo sa trabaho, ang daming OFW. Ang patunay na bulok ang sistema pagdating sa pamamasukan sa Pilipinas, nandun sila sa ibang bansa. Kasi, anong meron doon? Bukod sa maraming trabaho, mataas yung Malaking sahod. sahod. Diba? Yun yung problema sa ating bansa. Kaya nga may isang kongresista, ewan ko, napanood nyo yun. Ang sabi niya, ang problema sa Pilipinas, mayroong provincial rate. At, si diba? Si Eddie San Fernando. Oo, diba? Ang daming views nun eh. Kasi, Tropa ni Jake. tropa mo ba yun, Jake? Dati sa TikTok lang yun, diba? Ngayon, congressman na. Pero ang ganda ng sinabi niya. Kasi halimbawa, kapag Manila, mataas, magkano ba dito yung yung minimum lang? 678 ba? Oh. Hindi ako sigurado. O basta ganun. Pero pag pumunta kang bandang Cavite, mababa na, tama ba? Mababa na. 500 na. Ang tanong doon, sabi niya, nung galing ka sa Metro Manila, tumawid kang Cavite, nagbago ba ang presyo ng bilihin? Nagbago ba nagbago ba lahat kung anong mayroon sa Metro Manila, wala doon. Kaya ganun na lang kababa. Hindi ba parehas lang? Ito yung problema sa ating bansa, mga bossing. Kulang sa trabaho. Mababa yung pasweldo. May trabaho nga, mababa yung pasweldo. Ngayon, anong kailangan natin dito? Kailangan nating paramihin yung mga negosyante. Kasi, maganda ito i-topic, boss. Kasi maraming hindi nakakaintindi dito eh. Akala nila, wala-wala lang tong ginagawa ni PBBM. Baka iniisip ng mga DDS diyan kasi malilit mag-isip yung mga DDS. Oh. Isipin ng mga DDS. Hindi, yung mga asawa lang ng mga mga foreigner, bibili ng... Hindi, pinag-usapan natin dito, malalaking kumpanya to. Mga malalaking kumpanya to. Sino bang Pilipina na may asawang kano ang magrerenta ng 99 years na lupa? Mga negosyo nila na negosyo to. pang matagalan kumpanya talaga. To, hindi to asawa ng mga Pilipina. Kasi ito yung kailangan talaga ng bansa natin. Alam ko, desperado ng lahat. Maraming umiiyak ngayon. Yung puso nila galit na galit kasi yung pera yung tinatax nila sa gobyerno nasasayang lang pala kasi kinukurap dahil sa mga proyekto na talagang napagtripan tayo tapos kinulimbat lang yung trilyones na pera sa mahabang panahon. Ngayon, isa sa solution dito, maliban sa political system kasi boss, yung economic provisions, kailangan ayusin to sa 1987 Constitution. Kaso nga lang boss, nahirapan dito sila BBM eh. Sinulong to nila eh. Nung 2023 hanggang 2024 yun. Isinulong to doon sa... Pasado na siya sa House eh, no? Sa House. Pasado na. Nakarating nga po doon sa Senado. Biruin mo boss, dumating doon yung mga dayuhang negosyante. Nandun sila. May mga Amerikano, ewan ko kung sino. Basta tatlo yun sila eh. Nireveal nila doon sa mismong hearing na yun sa Senado. Kasi napuwersa ang Senado nun eh. Dahil sa pirma eh. Ngayon, sabi ng mga dayuhan, alam nyo ba, na sa 100% na pumapasok ng mga foreign direct investment sa Southeast Asia, 4% lang yung pumapasok sa Pilipinas. Sayang. Ganyang Malaking kabagsak. sayang. Alam nyo yung mga senador, para silang bingi-bingihan lang sila doon. Parang wala silang, alam nyo yung, kung kami yung mga senador doon, masasabi po talaga namin, talaga ba? Ganun nangyayari? Mga kababayan wag po natin minamalit yung topic kasi malaking issue po talaga to. Malaking issue to kasi mukha lang siyang boring pero malaking issue talaga to. Ito China, Singapore. Bakit mga mayayaman na ngayon ang dalawang bansang yan? Nagpapasok sila ng mga dayuhang negosyante sa kanilang bansa. For example, yung Singapore, boss, 'di ba? Taiwan. 'Di ba? Taiwan. China. Ito, napuntahan namin to ni... baka isipin nyo, mga pro-China kami. Ayaw namin ng ganyan. Kami? Binabatikos namin, kahit ulit-ulitin nyo sa mga vlog namin, binabatikos namin ng China dahil sa pangingialam nila sa teritoryo. Pero natin ito, ekonomiya. Ekonomiya. Correct. Alam nyo, nung dati pala, yung China, boss. Sarado yan. Sarado. Dahil nga, communist sila. Kay Mao Zedong. Kay Mao. Ngayon,
nagtataka sila kung bakit mahirap pa rin yung bansa nila. Parang mahalin tulad sila sa Bangladesh. Mahirap talaga yung China dati. Mga 1970s yan eh. 60s Ganon, ganyan. sobrang hirap. Tapos nagbukas sila ng economy nila sa Guangzhou. So Guangzhou sila una. Guangzhou ba or Guangzhou. Shenzhen? Basta, yun. Guangzhou, Shenzhen. Parang Nalilito nga ako. Basta sa isang probinsya ng China, doon sila nagbukas ng economy nila. Ang plano lang talaga nila noon, subukan lang natin to. Ngayon, Try lang. Try lang. Nung binuksan nila yung economy nila sa isang probinsya na yan, Guangzhou nga ata yun eh. Nakita nila kung ganong kalaking epekto yung nangyari. Talagang tumaas yung GDP nila. Ginawa na nilang nationwide. Buong na. Pero, through communism pa rin. May sinakripisyo sila doon. Yung pagiging sakim na sistema ng komunista, tinapon nila yon. 'Di ba na dito sa bansa natin may mga ganun. Wag tayo niya, dapat sa Pilipinas lang tayo. Kung anong sa Pilipinas. Ito nga yung example ko eh. Ito nung nakarang episode na sample ko to eh. Kunwari ikaw, Amerikano ka. Ang gusto mong empleyado Pilipino. Kasi magaling magtrabaho, magaling mag-English. So, tatayo ko negosyo, gusto ko empleyado ko Pilipino. Saan ka magtatayo ng negosyo? Pilipinas. Correct. Kasi gusto mo Pilipino eh. Ang problema, pagpasok mo sa Pilipinas, hindi ka pwede dito. Dapat meron kang kasosyong 60% na Pilipino. Correct. So, ang mangyayari nito, punta na lang akong Taiwan. At least doon, may 100% ako doon. So, ngayon, mag-hire ako ng Pilipino. So, ano nangyari? Mga Pilipino pupunta doon. OFW. Di ba? So, ganun po. Ganun po kasamayang nakalagay po sa 1987 Constitution po na yan, na dapat babaguhin na dapat nung nakaraang 19th Congress na hinarangan naman ng mga senador natin. At saka sila, former President Duterte mismo, Oo. nagsasalita noon na wag yan kasi yayariin tayo ng mga yan. Pero guys, yung mga mayayamang bansa like China, hindi po sila yumaman ng sila-sila lang. Tama. By the help of foreign direct investment, yumaman sila. Hanggat, ang ginagawa ng mga bansa pala na to, boss, hanggat maaari, gumagawa sila ng mga batas na mag-iinganyo sa mga dayuhang negosyante. Ito ngayon ang ginagawa ni PBBM. Kaya nga nang nakita ko to, sabi ko, foreigners may now lease Philippine lands up to 99 years under new law. Ibig sabihin, Kasi, ang security ng mga negosyo eh. At least 19 years ako dito. Correct. Ayun yung dyan. Yun yung doon sila gaganahan, at least hindi na ako lugi eh. Kasi ang tagal nito na makakapagnegosyo ako. Bawing-bawi na ako dito. Mayaman Alam na. mo nainis ako sa mga senador nun eh. Ang daming palusot ng mga senador eh. Sabi ng mga senador, kaya naman wala pumapasok na foreign investment dito kasi meron daw red tape, meron daw, mahal daw yung kuryente. Pero by the way, sa totoo lang lahat yun, pwedeng pwedeng i-overlook yun eh. Kung 100% kang nandito eh. Ma-overlook, kasi ngayon nga, 40% lang, nandito sila eh. Paano pa kung 100% pa? Ibig sabihin, madadagdagan pa yan lalo. Correct. At mas dumami ngayon, boss, under Bongbong Marcos leadership, mas dumami yung mga investors na pumapasok sa ating bansa. Hindi ko nga alam kung bakit kasi. Tsaka sa buong Southeast Asia, tayo lang ata nakasarado. Tayo lang ba? Tayo lang. Oo. Kasi yung Vietnam nagbukas na eh, di ba? Yung Vietnam. Tayo lang, sa Timor-Leste, ewan ko lang kung... Yung Vietnam talaga, boss, ang sobrang laking break na nangyari sa kanila. Kasi, nung time na syempre, nag-i-experiment sila ng mga bagong pamamaraan para dumami ang mga negosyante sa kanila. Dito nila na-discover yung pagbubukas ng ekonomiya sa mga dayuhan. Nung nakita nila na gumanda yung ekonomiya nila, tinuloy-tuloy na nila. Hindi ba naisip ng mga kababayan natin, isipin mo lang hindi man sa pagmamaliit Vietnamese versus Filipino. Unang-una, pagdating sa trabaho pa lang, ako naniniwala ako na magaling magtrabaho ang mga Pilipino. Pinoy pa rin. Kasi ako OFW ako. Mabilis maka-adapt. OFW ako dati eh. Marami na ako nakatrabaho, Thailander, tapos may mga Chinese na ako nakatrabaho, mga Bangladesh, Indiano. Iba pa rin Pilipino magtrabaho. Iba. Masisipag, matatalino. Tama si Jake madaling maka-adapt. Hindi mo na kailangan utusan minsan yan eh. Mismo. Gumagawa ng sarili diskarte yan. Magagaling mag-English, Pilipino pa rin. Pero bakit di ba kayo nagtataka? Bakit wala sila sa Pilipinas? Yung mga foreign investor. So may problema sa sistema natin. Correct. Ganun lang yun. Tsaka, papayag ba tayo na yun na mas magaling iba sa atin? Parang hindi. Ito na yun, guys. Parang sa madalit salita, kailangan na natin baguhin yung
Constitution ulit. Oh, sa Constitution pa rin talaga yan. Pero ito, dinadahan-dahan ni BBM. Kumbaga, sabi ni BBM, Ay, kulang yung 3 years pa dyan. So, kulang yung 3 years, no? Kailangan ng mas marami. Kailangan madagdagan pa. Marshall kayo. Wag, baka matakot. Wag, Marcelo. Pero, ayun na nga po, ito talaga yung solution dyan. Gusto natin yumaman ng Pilipinas, like Singapore, Japan, China. Kailangan natin padamihin yung mga dayuhang negosyante. Kasi ito yung resulta niyan. Kapag maraming dayuhan ng mga negosyante sa ating bansa, na papasok, magtatayo ng kanilang mga kumpanya, yung mga oligarko, magkakaroon sila ng kalaban dito. Competition. Kaya nga yung boss, yung isinabatas, yung patungkol sa, yung about sa connection or yung sa internet. Diba? Pinoy bill ata yun. Pinoy bill ba yun? Pinoy bill ba yun? Basta parang ganun. Alam nyo, ang nag-alburuto dito, yung mga oligarko na nagmamayari ng mga malalaking telco. Kasi nga, may mga makakalaban na sila eh. Doon magpapagandahan kasi, kapag ka nangyari yan, dadami yung mga negosyante sa Pilipinas. Kapag marami ng mga negosyante. Pagandahan ng serbisyo. Yes, correct. Dadami yung negosyante, magkakaroon ng competition, gaganda yung serbisyo nila. No choice sila dyan eh. Halimbawa, itong mga Pinoy na mga negosyante, yung mga iba dyan, binuburaot talaga tayo, ginugulangan lang tayo. Pero yung mga dayuhang negosyante, nagtatayo yan ng negosyo. Walang ibang ginawa yan. Hindi manggugulang yan. Magnenegosyo lang sila, kikita lang sila, ganun lang, susunod sila sa batas. Ngayon, ito pala yun mga tol, yung konektadong Pinoy bill. Yun, konektadong Pinoy bill. Yun. 'Di ba? Ang dami nag-react diyan, mga oligarko, mga bataan nila. Sabi nila, hindi ba pwede yan? Maapektuhan yung ganito. 'Di ba? Tatamaan daw sila Parang yung mga oligarko. Parang yung nangyari nung hearing sa Senate about dyan sa 60-40 economic provision. Yung mga humarang din, mga negosyanteng senador din. Alam nyo na yun. Narinig ko nga yun kay Cynthia Villar, diba? Cynthia Villar. Isa po doon sa umano talaga, kumontra dyan. Kasi nga, wala eh. Tatamaan talaga sila dyan. Pero, guys, kapag ka dumami na yung mga dayuhang negosyante sa ating bansa, dito na mag-uumpisang yumaman ng Pilipinas. Diba gusto natin mangyari yun? Isipin nyo to kapag marami na mga dayuhang negosyante, may competition, magpapagandahan ng serbisyo. Isa sa mangyayari dyan, isa sa effect dyan, dadami ang trabaho. Pangalawang effect dyan, tataas yung sweldo. Kasi papayag ba yung mga kumpanya? Kasi itong mga dayuhan, di ba? Hindi yan magbibigay ng pasahod na maliliit. Kaya nga tayo pumupuntang ibang bansa, nagtatrabaho doon, kasi sila mataas magpasahod. Ipin nyo lang yung sweldo ng ibang bansa, makukuha natin dito sa Pilipinas. Mismo. Sa madaling sabi, boss, yung sweldo na mayroon, di ba? Yung mataas na sweldo sa ibang bansa na dahilan kung bakit nag-a-abroad yung mga kababayan natin, dinadala na dito sa Pilipinas. Kasi dito na sila magninegosyo eh. Tataas yung pasahod. Pangatlo, dahil mataas na yung pasahod, may kakayahan na magpaaral yung bawat pamilyang Pilipino. So, magiging edukado lahat ng mga Pilipino. Pang-apat. Ay, ayaw ng mga DDS yan. Ayun lang. Para sa kanila, Duterte lang sila. Ayun lang. Pang-apat, lalaki yung kita ng gobyerno. Siyempre, may mga magta-tax. Diba? Hindi, bangag lang. Droga-droga lang tayo. Droga-droga lang. Hindi namin natindihan yan. Droga-droga lang, alam namin na Pambirang utak yun. Droga-droga lang. Ayaw din naman namin sa droga. Pero kapag umikot talaga yung mundo mo doon, hindi mo na iniisip yung iba. Anak ng toko, nasaan yung utak mo? Pang-apat, pang-lima, na magiging epekto niyan, yayaman ng Pilipinas. Kita nyo ngayon, pag pumunta kayo ng ibang bansa, ito paulit-ulit talaga namin narinig to ni Takero nung nasa China kami. No, isa nga nagsasawa na ako sa ang rason daw lumago yung ekonomiya ng China kasi pinapasok namin yung mga dayuhang negosyante. Paulit-ulit na ganun. Pero sa totoo lang, ito dapat ang ginagawa ng Pilipinas. At good thing na ginagawa ni PBBM ngayon. Hinihikayat yan yung mga dayuhang negosyante. Kita nyo pag pumupunta si PBBM sa ibang bansa, walang ibang ginawa yung Pangulo natin. Okay, pagkatapos ng set ng meeting kay Prime Minister, kay Presidente, may set ng meeting kami ng mga negosyante. Mga businessman. Bakit? Kakausapin niya, guys, magnegosyo kayo dito sa amin.
Wag nyo lang alalahanin yung 60-40. Wag nyo lang alalahanin yung mga nangingikil sa inyo. Kami bahala, yung gobyerno ng Marcos administration. Kaya pag bumabalik siya dito, ayun, may dalang ilang milyon, maabot ng bilyon. Si Sara, para sa ibang bansa. Samantala yung isa. Wala. Puro paninira lang. Samantala yung isa, nagtitrip to Jerusalem. Ando na ata sa magjajapan daw. Magjajapan daw. Diba? Grabe, no? May napapala ba yung Pilipinas dyan? Wala, diba? Kaya ako nga, nagugulat nga ako yung sinasabi niya nga na na yung pagpunta niya ron ng Dahig, sariling expenses niya daw yun. Okay naman yun Okay naman yun. Kung pupunta siya mag-isa ba siya pupunta doon? Marami. Hindi, kasama yung mga niya. Baka may nagpupondo, boss. Meron siyang security, meron siyang staff. So, baka may nagpupondong Sino? Si Jagger. Tsaka mga boss biruin nyo ba, di ba may lumabas na isang news, eto bago lang, na kung saan pinamamadali na sana maaprobahan yung budget ng OBP for 2026. Parang courtesy call ata yun. Ano yan? Oo, kasi sabi nga ni Sara, umaasa daw siya na ma-approvehan kagad yung niya, yung budget 900 million ata yun, something. Kasi nung last year kasi nagisa siya last year kasi kung kukumpara naman talaga natin kay Lenny dati, pag pupupo ni Lenny, gusto yung budget na to, okay, pirma. Okay na, alis na. Ganun. Wala na siyang pake. Wala na. Kahit binabanatan mo Hindi, dati ganun. Hindi, ganun kasi yun kung baka OVP ka lang naman Oo. Yung budget mo na yun, okay na yan. Ganun yung kultura Pero nabuwag yung kultura na yun last year. Kasi nagisa nga si Sara Duterte ng mga congressman. Pati ni Rizal Ontiveros sa Senado. So, kasi malimit kasi ganun talaga. Pag OVP ka, okay na yan. ganun eh. Balita ko hindi daw a-attend sa sa budget hearing? Oo, budget hearing. Kailangan niya umattend. Kasi budget deliberation ang narinig ko, depende daw. Nasa listahan daw ng kalendaryo ni VP Sara, pero depende daw sa kanya. Sa mood niya. Sabi ko, depende sa mood. Ano ba to? Tingin ko tol, hindi a-attend yan. Ang gagawin niya, magta-travel yan. Kasi syempre, masarap mag-travel. Tapos, sinasahuran ka pa ng mamamayang Pilipino. Para sa akin, may sense pa bang tanungin si Sara about sa mga confidential fund niya? Nakalusot na siya sa impeachment. Tama. Parang hindi na... Wala na, parang nakamove na rin yung mga tao. Bakit yun ba yung magiging nun? Kapag ka... Pwede siya tanungin dun Parang dati, di ba? Pwede siya tanungin dun Yung mga... pati yung sa DepEd mukhang hindi na. Kasi hindi na siya So sa OVP na lang talaga siya tatanungin. Di ba? Pero, di ba? Pero sa OVP kasi, meron siyang 13 billion na nawawala sa DepEd Talaga ba? Oo, meron siyang Hindi niya maipaliwanag yon kung saan napunta. Hindi niya na papaliwanag yun kasi hindi na siya yung DepEd secretary. Wala nang panahon, wala nang pagkakataon para tanungin siya doon. Sa impeachment na lang sana. Wala na impeachment. Ayun pa inabangan natin, impeachment. Wala pang resulta yung motion na inano ng Kongreso Kongreso. Pero ewan ko, natakpan. Kaya nga sila takot kay Boying kasi baka yun. Sabi nga ni Amy, Plan C. Ewan ko kay Amy talaga. Parang ang bigat pero wala na yan. Kumbaga, itong mga nangyayari ngayon, na lang to natakpan na talaga ng flood control. pero at least mga tol, at least mga partner yung request ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na maimbestigahan yung flood control ay ibinigay sa kanila ng presidente. Ibig sabihin, inaksyonan ng presidente yung request at laging panawagan noong mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na maimbestigahan yung flood control. Kasi isipin nyo nung pinag-uusapan yung impeachment, ano ba malimit lang sabihin na unahin daw yung flood control, unahin daw yung pangunahing problema. Pero naisip mo ba, Jay, kunwari, natuloy yung impeachment ngayon, tapos meron pang flood control, sabog-sabog siguro utak natin ito. Ay, grabe yun. Baka di na tayo natutulog yun. Sobrang, teka lang, ano ba yung tatabi ko dito? Kasi impeachment,
Halos araw-araw yun eh. Araw-araw. Di ba araw-araw yung Araw-araw ba? impeachment? Alam ko araw-araw yun eh. Kasi no, Araw-araw. Pag impeachment, araw-araw. Kasi kay Erap yun araw-araw eh. Di ba? So araw-araw ka rin. Kaya nga. Topic ka araw-araw May yan. bagong pasabog, guys. Tapos may pasabog na naman yung... May flood control ka pa. Tapos may hearing yung flood control. Tapos may ano ka pa, may 30 million ka pa ni Chis Escudero. Ambi. Tapos may meron ka pa Pero ano. at least mga partner, ano? Pero at least nauna ngayon yung flood control. Kasi 'di ba pagdating ng 2026 parang pag-uusapan ulit yung impeachment. I think February 6, 2026 bago mag-February. Bago mag-February Pero ngayon yung pag-uusapan abangan ulit natin yan. ngayon, yung kay Digong sa 23. September 23. Ano meron kay Hearing Digong? ni Digong sa ICC. Ay, start Unang na. hearing. Naku. Yun yung kumbaga, since magtatapos na tayo sa live natin ngayon, ito na yung magiging Pwede daw ba update. extend isang oras? Pwede. Pwede pa ba isang oras? Hindi. Ito na yung update na kailangan nating abangan, yung hearing ni former President Duterte. Kailan yun? 23. September 23. Lapit. Kasi 'di ba yung una, hindi ko alam kung anong date noon nakalimutan ko na. Parang first appearance niya 'yon. Yung hindi siya gaano makipagsalita. And then yung pinaka-hearing niya, na first hearing niya, September 23, 2025. Yan yung pinakaunang hearing niya. Yung ano yan. Kaya kaabang-abang yan, Confirmation of kaabang-abang charges kasi yun eh. Sa 25. So 25 yung pinaka-official na So, bali 23 yung confirmation of charges pa lang yun. So kailangan magdasal na yung mga anti-government, anti-BBM. Grabe, kailangan gumamit na kayo ng mga mahika para lang... Pero hindi na rin ganun hindi na rin ganun kalakas yung impact ng Duterte sa ICC eh. Hindi tulad nung inaresto siya na talagang galit na galit yung mga mga hype nga lang, hype lang talaga. Na-hype lang siya eh. Siguro mga partner pag-uusapan lang to base doon sa hindi na yung kaso Lalo na kung kapag base doon sa physical na nakalagay ni dating Pangulong Duterte. Siguro malamang. yun yung pag-uusapan. Diyan tayo titirahin yan eh sa mga sa emosyon. Emosyon na naman yan. Pero kasi kapag lumabas na dito yung mga ebidensya ng mga tao na nabiktima ng pamilya na biktima ng mga ng tukhang na yan, panagsalita sa ICC yan, impacto sa buong mundo eh. Tama. Di ba? Sabog yan, sasabog. Sabog sa buong mundo yan. Ewan ko lang kung kayang takpan yan ng ng paawa effect. May mga may mga pupunta ba Meron mga na. Meron na, may naprobahan na yung mga yung ICC mismo na pumunta doon. Kasi kalahati pa lang ata yung naprobahan. Tinatawanan niya ng mga DDS pero hindi, kapag yan nagsalita yan, tinan mo kung ewan ko lang kung ano mangyayari sa mga yan. O kapag nabigyan ng statement yung mga yan, yung mga pamilya ng biktima ng tukhang, lalabas sila sa Cañas ulit. Lalabas ba? Mukhang nandun eh. Mukhang nandun na. Pati si Matubato. Mukhang nandun din. Ibig sabihin, maraming pasabog pala yung paparating nito. Tapos may flood control pa. Ito yung kinakaharap ngayon ng ating bansa. Siguro ang kailangan natin gawin is panalangin po talaga natin yung bansa natin kasi itong ginagawa ngayon ni President BBM hindi to biro. Kasi maliban sa pinapalago niya yung ekonomiya natin, tinutuloy yung mga malalaking project at nagpapatayo siya ngayon ng mga mega projects sa ating bansa. Merong malalim po talagang problema ng ating bansa. At ito nga, nakikita po natin, flood control, yung nakita ko nga boss, yung balik na tayo sa flood control, patapos na tayo eh. Nakita ko nga yung isang kalsada. Well, normal na nangyayari na to ngayon, may mga kalsada na kagawa pa lang lubak na agad. Kasi substandard. And then, binabakbak na agad. Sobrang sobrang kawawa ang Pilipinas. Racket pala yun, no? Ginagawang raketan yung mga proyekto ng ating pamahalaan para kumita ng malalaking pera. So, kailangan talaga may mapanagot dito. Magmumukhang inutil dito si PBBM kung hindi niya mapapanagot. Kung walang mga 20 na mga officials na hindi makukulong dyan, walang kwenta. Kasi ito mga kontraktor, lang to eh. Pinaka lang yun sila eh. Parang bagman ng mga politician. Parang mga utusan lang ng mga politiko yan. Bigyan mo kami ng magkano ba yung pwede namin matanggap dyan. 'Di ba? So, kailangan dito madudot. Kaya nga mga kontraktor, kaya tuwa ako nung nalaman ko na may mga kontraktor na magiging whistleblower.
Ito ang kailangan ng mga contractors. I-safety na nila yung kanilang mga anak, padala nila sa ibang bansa. Then tumistigo na rin kayo. At least mapapababa yung ano nyo. Possible ba yung Bostakero mapababa yung kanilang ng kaso? Lalo na kung magiging state witness pa sila. Ituro na nila yung mga diskaya. Ituro ninyo kung sino talaga yung makasalarin. 'Di ba? At saka yung nakakaano ngayon kasi mga diskaya lang yung tinuturo. Yung naha-highlight. Marami. Nila. Yung ang sinasabi nila na parang sila lang daw lagi yung itinuturo. Maraming mga kontratista to. Maliban pa sa top 15, mayroon pang sandamakmak na mga kontratista na substandard at ghost project yung mga pinaggagawa sa Pilipinas. Kaya ito ay talagang matinding laban ngayon. Sana kayanin. Kakayanin kaya ni BBM yung sistema na to. Kaya yan. Matigas to eh. Matigas yung mga kalaban niya dito. Talagang legit na mga kasing kapal ng pader yung kapal na mukha. 'Di ba? Medyo mahirap-hirap na laban to. Kailangan lang po talagang maging consistent dito ang ating Pangulo. Durugin ang mga yan. Kasi kapag nadurog, may mapakulong siya dyan. Kahit mga 10, mga 15 na mga congressman. Ay, yung taong bayan, baka ang mangyari dyan, suportahan na siya habang buhay. Pagka gano'n mangyari. Bibigyan nata tayo ng 1 oras. Hindi pa sila sumisenyas eh. Mag-break na ba tayo? Hindi, mag-end na. Pero anyway, sa mga kababayang Pilipino natin, ayan, asahan po natin na ang gobyerno po natin ay magtatrabaho ng maayos na especially pagbayarin. Ito pong mga ito na sangkot sa mga anomalyang flood control project. Hindi lamang po yung mga district engineer, mga taga-DPWH, kung hindi yung mga politician na sangkot na katulad, di umano na mga kongresista at saka mga senator at iba pa na mga politiko na nasa, especially na nakaupo sa kanilang mga posisyon. So yon, sana antabayan na natin yung mga susunod pa na mangyayari sa issue po ng flood control project na ito, yung mga anomalya, yung mga ghost project, kung sino-sino po mga pangalan ang lalabas po dyan. So kayo mga partner, baka may mga babatiin kayo bago tayo magpaalam. Yan, so syempre every week binabati ko yung asawa ko, yung 2 kong anak, yung mga kapatid ko sa Amerika, isa kasama ko dito, isa na sa isa. Tapos syempre yung nanay at tatay ko na nanonood sa Iloilo ngayon. Shoutout sa inyo. Ako naman, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta dito sa The Big V, dito sa Radyo Pilipinas. Alam nyo, isang malaking oportunidad ito na maibahagi namin yung mga nalalaman namin, mga opinion namin, at nang sa ganun ma-inform yung taong bayan. At syempre, shoutout sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga Pilipino, at abangan po natin yung mga susunod na mangyayari, no, dito sa ating bansa. Abangan po natin. Manood lang kayo lagi sa Radyo Pilipinas at sa mga channel namin ni Bostakero, ni Jake, Mike Cervera, at Coach Jarrett, Mark, at syempre sa akin, manood din kayo at sa iba pang mga kasama namin dito. So thank you so much for watching guys at binabati ko yung aking misis, yung wife ko. I love you. Yun. Si Jake. Yun. Ayun, maraming salamat sa mga kababayang Pilipino po natin sa walang sawang pagsuporta sa Radyo Pilipinas. Binabati ko ang True Warriors, Ma'am Aileen Drenon, especially Ma'am Dolly Babes, at saka dun sa aking may bahay, especially ayan kay Queen. Kita-kita po tayo sa sunod na Sabado. Maraming salamat po. Thank you so much. Salamat po. Salamat. For watching. Salamat. God bless everyone.